Kahit 18 anyos pa lang ako, nagpakasal ako sa 40 anyos na babae. Akala ko rito na magsisimula ang magandang buhay ko, pero noong araw ng kasal ko lang nalaman na ang babaeng ito na hindi ko pa nakikita ay 3 taon nang kumatos. Hindi ako nadismaya rito. Sa halip, sinunod ko ang hinihingi at idinaos ang kasal sa iye, dahil sabi ng nagpakilala sa amin, 3 buwan na lang daw ang itatagal niya at magiging malaya na ako. Makakakuha pa ako ng 2 milyong bayad. Sa perang ito, madadala ko ang nanay ko sa mas magandang ospital para magpagamot. Pagkatapos ng simpleng seremonya ng kasal, tahimik ang buong silid. Tanging ang regular na tunog ng mga kagamitang medikal ang maririnig. Tinitigan ko ang mahina at kaawa-awang itsura ni King Ran at biglang bumigat ang loob ko. Habang nag-iisip ako kung ano ang dapat kong gawin. Pumasok ang isang nurse at sinabi sa akin, "Muje, kausapin mo ang asawa mo. Medyo espesyal ang sitwasyon niya." Nagtataka kong nagtanong, "Nurse, hindi ba siya kinakausap dati?" "Meron naman, pero walang nangyayari. Ikaw na ang bahala. May gagawin pa ako. Kung may kailangan ka tawagin mo lang ako sa labas." "Sige po, nurse. Maraming salamat po." "Walang anuman," sabi ng nurse at nakangiting lumabas ng iig. Tumayo ako sa tabi ng kama at pinagmasdan ang maputlang mukha ni King Ran. Hinihila ko ang upuan at umupo sa tabi ng kama. Nag-alangan ako at mahinang nagsalita, "King Ran, naririnig mo ba ako? Ako si Muje. Kagagraduate ko lang sa kolehiyo. Sa totoo lang, medyo gwapo ako. Kaso mahirap lang kami, kaya wala pa akong girlfriend." Habang sinasabi ko iyon, bigla akong nailang. "Tita, alam ko na hindi mo ako naririnig Kaya magkukwento na lang ako. Sa 4 na taon ko sa kolehiyo, bihira akong magkwento sa ibang tao tungkol sa buhay ko." Habang nagsasalita ako, bigla kong napansin na parang hindi tama ang tawag ko sa kanya. Parang hindi angkop na tawagin kitang tita. Tutal, kasal na tayo. Sa madaling salita, mag-asawa na tayo. Dapat asawa ang itawag ko sa'yo. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na gumalaw ang kamay ni King Ran. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. "Asawa, gagalaw ba ang kamay mo kanina? Subukan mong gumalaw ulit." Tinitigan ko ang kamay niya at sinabi ulit, "Asawa." Pagkatapos ng ilang sandali, wala akong nakitang reaksyon. Umiling ako. Siguro namamalikmata lang ako. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya at naramdaman ko ang malamig niyang temperatura. "Ang alam ko lang ay King Ran ang pangalan mo. Kasing edad mo ang nanay ko. Wala na akong ibang alam. Pero ngayon, alam ko na. Asawa ka ni Muje." Habang sinasabi ko iyon, naramdaman ko ulit na gumalaw ang kamay niya. Siguro ang tawag ko sa kanya na asawa ang nagpagising sa kanya, kaya sinubukan ko ulit na tawagin siya ng ilang beses. "Asawa, mahal ko." Kinuha ko ang sertipiko ng kasal, kahit alam kong edited ang litrato roon. Pero hindi ko pa rin maiwasang purihin siya. "Tingnan mo, ang ganda mo sa pulang damit. Ang ganda-ganda mo, hindi pa ako nakakita ng babaeng kasing ganda mo. Bakit hindi ka nalang gumising para magkasama tayong mamuhay ng maayos? Ang sarap ko kayang magluto. At saka ang lakas-lakas ko pa." Habang sinasabi ko yon, gumalaw na naman ang kamay ni King Ran. May gumalaw, pagkatapos ay pumasok yung maliit na nurse. Nagulat siyang tumingin sa monitor. Pagkatapos ay nagmamadali siyang hanapin ang doktor na nakaduty. Medyo naguluhan ako, kaya patuloy akong nagsalita kay King Ran. "Asawa, kahit may sakit ka ngayon, nakikita ko pa rin na isa kang napakagandang babae. Kung gagaling ka, mas lalo kang gaganda." Hindi nagtagal. Nagmamadaling pumasok ang doktor na nakaduty at ang nurse. Tiningnan ng doktor ang datos sa monitor. Nagulat siyang tinanong sa akin kung ano ang relasyon ko sa pasyente. Nang malaman niyang mag-asawa kami, hinikayat niya akong kausapin si King Ran ng madalas. Sabi niya makakatulong ito sa paggaling niya. Pagkaalis nila, nagpasya akong dalawin si King Ran ng madalas. Isa na rito ay para iligtas ang buhay niya. Sa kabilang banda, kung makakatagal siya ng 3 buwan, makakakuha pa ako ng 2 milyon. Ano man ang mangyari, susubukan kong tulungan siyang gumaling. Hindi ko na malaya na 12:00 na media na ng tanghali. Pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay na ito, naging madali na sa akin ang tawaging asawa si King Ran kung may makakarinig na hindi nakakaalam. Siguradong iisipin nilang matagal na kaming kasal. "Asawa, magpagaling ka ng mabuti ha. Kailangan ko munang bumalik sa eskwelahan, babalik ako mamaya para dalawin ka, okay?" Sinabi ko ng mahinahon, kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumapayag ka. "Aalis na muna ako, kita tayo mamaya." Sabi ko habang dahan-dahang pinisil ang kamay ni King Ran. Handa na sanang tumayo para umalis nang biglang nakita kong gumalaw na naman ang kamay niya. Parang may gustong hawakan. "Asawa, gusto mo bang hawakan ko ang kamay mo?" Nagmamadali akong umupo ulit at hinawakan ang kamay niya. "Gutom ka na ba?" "Medyo gutom na ako paggising mo. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kainin, bibilhan kita, okay? Kung gagaling ka, pwede rin kitang ipagluto, talaga, ang sarap ko kayang magluto."
Kahit 3 beses sa isang araw kaya kitang ipagluto, marahan kong hinahaplos ang kamay ni King Ran, habang nagsasalita ako ay mas nagiging natural at malinaw. Sa huli, nagpaalam ako ng may panghihinayang, sige asawa ko, kakain muna ako. Sisisguraduhin kong makabalik ako ng maaga mamayang hapon. Pagkaalis ko ng ospital, kumain ako ng kahit ano sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay sumakay ako pabalik sa eskwelahan, at sa isip ko'y paulit-ulit kong inaalala ang usapan namin ni King Ran. Naiisip ko na nakikipag-usap ako ng malapit sa isang babaeng kaedad ng nanay ko, bahagya akong nailang. Kung hindi siya naghihinalo ngayon, siguro hindi ko magagawang magsalita ng ganito. Pagbalik ko sa dormitoryo, agad na lumapit ang kasama kong si Zhang Chuan. Muje, kamusta? Naayos mo na ba ang trabaho? Inamoy-amoy pa niya ako, bakit amoy gamot ka mula sa ospital? Ipinaliwanag ko ng madali. Nabumisita ako sa isang kaibigan sa ospital. Tungkol sa tunay na dahilan ng pagpunta ko sa ospital at sa pagpapakasal ko. Siyempre nanahimik ako. Nang maghahanda na sana akong magpahinga, tumunog ang cellphone ko, tumatawag ang matandang babae kanina. Agad akong lumabas ng dormitoryo para sagutin ang tawag. Muje, bumisita ka ba sa kapatid kong babae sa ospital kaninang tanghali? Tanong ng matandang babae, binisita ko siya. Sabi ng doktor, makakatulong sa paggaling kung madalas siyang kausapin, sagot ko. Nagpasalamat ang matandang babae, at sinabing maaari niya akong bigyan ng karagdagang bayad para daw sa pagkain ko mamayang gabi. Hindi na kailangan ng pera, susubukan kong dumalaw sa kanya ng madalas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagdesisyon akong huwag nang magpahinga, didiretso na ako sa ospital para bisitahin si Kinran dahil nangako na ako sa kanya. Kaya pupunta na ako ng maaga. Nag-ayos lang ako ng kaunti at umalis na. 3:30 ng hapon. Muli akong nakarating sa kwarto numero 6 sa intensive care unit. Pagpasok ko, nakasalubong ko ang pamilyar na maliit na nurse, nakangiti siyang nakatingin sa akin. Muje, binibisita mo na naman ang asawa mo. Medyo nahihiya akong tumango. Magilo na tinapik ng nurse ang balikat ko, sige. Mag-usap muna kayo, hindi ko kayo istorbohin. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Sige po, salamat po nurse. Pagkaalis ng nurse, umupo ako sa tabi ng kama, hinawakan ko ng marahan ang kamay ni Kinran, parang hindi na ito gaanong malamig. Parang may bahagyang init. Mahina kong sinabi, asawa ko. Bumisita na naman ako sa'yo. Habang sinasabi ko ito, marahan kong hinahaplos ang kanyang kamay, dahan-dahan kong hinihimas pataas sa kanyang braso. Bigla kong naramdaman na gumalaw ang kamay niya, bahagyang hinawakan ang kamay ko, tuwang-tuwa akong lumapit sa kanyang tainga. Asawa ko, gumalaw na naman ang kamay mo, ang galing. Sige, ipagpatuloy natin ha. Patuloy kong hinihimas ang kanyang braso hanggang sa kanyang balikat. Tinitingnan ang kanyang maputla at payat na mukha, medyo nalulungkot ako, lakas loob kong hinaplos ang kanyang mukha. Malambot at payat, asawa ko, ang ganda mo. Gumising ka na ha? Sa oras na yon, araw-araw kitang ipagluluto, habang sinasabi ko iyon, naramdaman ko na namang gumalaw ang kamay niya. At kusang hinawakan ang kamay ko, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid, dali-dali kong binitiwan ang kamay na humahaplos sa mukha ni King Ran. Lumingon ako at nakita ko ang maliit na nurse na kasama si Lola Zhao. Tinitingnan ako ni Lola Zhao na may pagtanaw ng utang na loob sa kanyang mga mata. Muje, maraming salamat sa inyo, Tita Zhao. Huwag po kayong magpasalamat, binata, pwede mo rin akong tawaging Ate Zhao sa hinaharap. Ay, hindi naman po yata tama, sige po Ate Zhao, mukhang 60 taong gulang na rin naman si Lola. Mas matanda pa ng 20 taon sa kanyang sariling ina, dapat lang natawagin ko siyang Lola, ngunit dahil pinapayagan niya akong tawagin siyang ate. Tatawagin ko na lang, dahil nagpakasal ka sa nakababata kong kapatid na si Xiaoqin, sa totoo lang. Dapat lang natawagin mo akong ate, pero bahala ka, okay lang. Bahagyang tumango ang matanda, nagpaliwanag at pagkatapos ay wala nang sinabi. Sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ng maliit na nurse at sumigaw, naku. Hahanapin ko ang doktor na nakaduty, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palabas ng silid, tinitingnan ako ni Lola Zhao na may pag-isip. Hindi ko inaasahan na talagang nagsusumikap ka, umiti ako at nagpaliwanag, dapat lang. Sabi ng doktor na makipag-usap ng madalas, makakabuti sa kanyang paggaling, hindi ba't mayroon pa ring 2 milyong iyon? Bumuntong hininga si Lola Zhao, ibinaling ang kanyang tingin kay Kinran na nasa kama, huwag kang mag-alala Muje. Ang halagang ito ay hindi mahalaga sa akin, sa totoo lang, ang pagpapakasal para magdala ng swerte ay isang aspeto. Umaasa rin ako na sa huling oras ng aking nakababatang kapatid, magkakaroon ng isang lalaki na sasamahan siya, sana ay hindi siya masyadong malungkot sa kanyang puso. Muje, patuloy mong hawakan ang kamay niya, huwag mong bibitawan. Okay lang, habang nagsasalita ang matanda, tahimik kong binitiwan ang maliit na kamay ni Kinran. Nang makita ito ng matanda, bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay, hinihikayat niya akong maging mas matapang,
ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi kailanman nagpakasal sa buong buhay niya. Tila sa kanyang alaala, wala man lang siyang tunay na kasintahan sa mga huling araw na ito. Mabuti na rin sigurong may isang gwapong batang lalaki na kasama siya. Huwag kang mag-alala, Muje. Magpakatapang ka lang, kung maaari mo rin siyang halikan. Kayong dalawa ay mag-asawa na ngayon at ito ay kinikilala ng batas. Naintindihan ko, Ate Zhao. Pagkarinig ko nito, nahihiya akong tumango, para sa isang taong malubha na ang sakit, ano pa bang katapangan ang kaya kong ipakita? Ang halikan ang kanyang pisngi ay walang problema, bukod doon, parang wala na akong masyadong magagawa. Maliban na lang kung gumaling siya, maaari kong isakripisyo ang aking sarili, upang pagaanin ang kanyang ilang dekadang kalungkutan. Ngunit posible ba talaga yon? Nagbigay na ang doktor ng abiso na kritikal ang kanyang kalagayan. Sige, maraming salamat, Muje. Hindi ko na kayo istorbohin, kayong bagong kasal. Nakita ng matandang babae na seryoso akong sumagot, kaya't nakitaan niya ako ng kasiyahan. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo na siya at bumalik, at sa lalong madaling panahon, kami na lang ulit ni King Ran ang natira sa silid. Asawa, hindi siguro kapatid mo talaga tong matandang babaeng si Zhao, dahil Zhao ang apelyido niya, at Qin ang apelyido mo. Inabot ko ulit ang maliit na kamay ni King Ran, nagsimula na naman ang malumanay na atake. Dahil may epekto ang pakikipag-usap. Natural na kailangang magpakita ng pagiging profesional. Walang problema kung walang pagmamahal, tutal, magpanggap na lang akong artista ngayon. Ituring na lang si King Ran bilang pinakamamahal kong tao, punuin ng pagmamahal ang bawat salita ko, marahil sa ganitong paraan lamang. Ay mas mabilis na gagaling si King Ran. Asawa, pwede ba kitang tawaging baby? Kahit na magkaedad lang kayo ng nanay ko, gusto ko pa rin kitang tawaging baby, dahil ikaw ang asawa ni Muje. Habang sinasabi ko ang mga salitang ito, medyo naangati ang anit ko. Kaharap ang isang taong kaedad ng nanay ko. Ang malumanay na tawagin siyang baby ay talagang kakaiba. Sa pagkakataong ito, ramdam ko na hinawakan ni Qin Ran ang kamay ko ulit, tila tumaas ng bahagya ang temperatura. Baby, nararamdaman kong malapit ka ng gumising. Lumapit ako sa tenga ni Qin Ran, sinasadyang magsalita ng mga nakakakilig na salita. Para mas malinaw niya itong marinig. Baby, ang ganda mo. Habang sinasabi ko ito, hinaplos ko ang kanyang maliit na mukha, tumaas din ang temperatura. Tila medyo namumula ito. Marahan kong hinaplos ang pisngi ni Qin Ran, kinakabahan ako. Bilang isang bagong graduate na estudyante sa kolehiyo. Hindi ko akalain na magiging isang may asawa ako, lalo na ang magsabi ng mga nakakakilig na salita sa isang 42 taong gulang na babae. Asawa, sana gumising ka na, gusto talaga kitang yakapin. Hinalikan kita ng marahan, bumulong ako, at hindi ko namalayang hinaplos ng mga daliri ko ang kanyang mga labi at leg. Bigla kong naramdaman na tumaas ang temperatura ni King Ran at pumula ang kanyang mga pisngi. Naririnig kaya niya ang sinasabi ko. Habang nagtataka ako, isang katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-isip. Pumasok ang isang nurse. Pagkatapos niyang suriin ang vital signs ni King Ran, natuwa siya. Gumaganda ang kalagayan ng pasyente. Dali-dali kong tanong, Doktor, pwede bang dagdagan ng nutrisyon ang asawa ko? Mas bibilis kaya ang paggaling niya? Tumango ang nurse. Magpapaalam ako sa doktor na nakaduty. Kung magigising mo siya at pakainin mo siya, mas mainam. Pagkaalis ng nurse, patuloy akong bumubulong ng matatamis na salita kay King Ran, hinahaplos ng marahan ang kanyang mukha. Napansin ko na kapag mas malandi ang mga salita, mas lumalaki ang kanyang reaksyon. At kapag mas marahan kong hinahaplos ang kanyang mukha, labi, leeg at iba pang parte, mas lumalaki ang kanyang reaksyon. Siyempre, hindi ko naman ginawa ng sobra. Lalo na sa ibaba ng leeg, medyo nakakahiya. Lumalaki talaga ang reaksyon ni King Ran. Hindi ko lang alam kung kinikilig siya o naiinis. Isang 42 taong gulang na babae na tinatawag na asawa ng isang 22 taong gulang na lalaki. Paghahaplos, medyo kakaiba talaga. Hindi pa nagkaka-boyfriend si King Ran sa loob ng maraming taon. Hindi kaya hindi niya gusto. Ang laki ng reaksyon niya ngayon, kinikilig ba siya o galit? Hindi ko maintindihan. Asawa ko, sabi ng doktor, makakatulong sa paggaling ang madalas na pakikipag-usat sa iyo, bulong ko. Gusto ko talagang magising ka para mayakap at mahalikan kita. Sanay na akong sabihin ang mga salitang to, kung totoo man o hindi, basta maganda pakinggan. Lumipas ang oras at alas 5 na ng hapon. Hinimas ko ng marahan ang pisngi ni King Ran at malambing na sinabi. Asawa ko, kailangan ko nang bumalik sa eskwela. Pupuntahan kita bukas ng umaga, okay? Magsumikap ka rin. Pagdating ko bukas, gising ka na ha? Sa paglipas ng mga araw, pumupunta ako sa ospital tuwing may oras ako. Kapag sinasabi ko ang mga malalanding salita, namumula ang mukha ni King Ran at humihigpit ang hawak niya sa kamay ko. Malapit na ang graduation. Nag-impake na ang mga kaklase ko para umalis. Isang tanghali pagka-uwi ko galing sa ospital. Iminungkahi ng roommate kong si Zhang Chuan na magrenta kami ng bahay.
Muje, maghanap kaya tayo ng bahay malapit sa kumpanya. Mas malapit, mas madali ang pagpasok sa trabaho, payo ni Zhang Chuan. Binuksan ko ang cellphone ko at naghanap. Tila maganda ang Kinran Residential Complex, malapit din sa ospital. Gusto mo bang pumunta tayo para tingnan? Naging maayos ang pagtingin sa bahay, mabilis kaming nakapagrenta ng isang master bedroom, at kinabukasan ay makakalipat na kami. Zhang Chuan, kailangan ko pang pumunta sa ospital para bisitahin ang isang kaibigan, bumalik ka na muna sa eskwela. Kamakailan ay madalas kang pumupunta sa ospital, hindi kaya'y nakahanap ka ng trabaho bilang isang caregiver, pabirong tanong ni Zhang Chuan. Tumawa ako habang umiiling, naku, kamag-anak ko siya sa probinsya. Pagdating sa ospital, hinalikan ko ang pisngi ni Kinran at bumulong, asawa ko. Ang bahay na nirentahan ko ngayon ay nasa Kinran Residential Complex. Kapangalan mo, sa tingin mo ba ay nangangahulugan ito na kami ay may malaking inspirasyon? Nang ako ay maghahanda ng magsalita ng mga matatamis na salita, may kumatok, isang nurse ang pumasok kasama ang isang 30 taong gulang na magandang babae. Muje, binisita siya ng kaibigan ng iyong asawa. Pagkatapos magsalita ng nurse ay umalis na ito, tiningnan ako ng babae mula ulo hanggang paa, na may halong komplikado sa kanyang mga mata. Kasal na kayo? Mahina ang boses, tila mayroon ding kahulugan sa kanyang sinabi na hindi ko maintindihan. Tinitingnan ang misteryosong babae sa aking harapan, naramdaman ko nakakaiba ang kanyang ekspresyon, para maalis ang kanyang pagdududa. Kinuha ko ang aming marriage certificate mula sa aking bag, kasal na talaga kayo, guminhawa naman ako. Tiningnan niya ang mga dokumento, may bahagyang pagluwag na nakita sa kanyang mga mata. Sa loob-loob ko ay bumulong ako. Ano nang pakialam mo kung kasal kami o hindi? Ano nang ikinaginhawa mo? Anong pangalan mo? Magalang kong tanong. Ako si Liu Yanran. Mahina niyang sagot, hinawakan ko ang kamay ni Kinran at malambing na sinabi, asawa ko. May bumisita sa iyong nagngangalang Liu Yanran. Bigla, hinigpitan ni Kinran ang pagkakahawak sa aking kamay, mas malakas kaysa dati. Naramdaman ko na malakas ang kanyang reaksyon sa pangalang ito. Lumapit si Liu Yanran sa kama at mahinang sinabi kay Kinran. Kinran, binabati ko kayo sa inyong kasal, napakagwapo ng asawa mo. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko noon, sana gumaling ka agad. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling iyon, napansin ko na gumalaw ang talukap ng mata ni Kinran, tila nagsusumikap na imulat ang kanyang mga mata. Mahal, huwag kang magmadali, paggising mo, pupuntahan natin siya para bumati, okay? Haplos ko ang pisngi ni Kinran para aliwin siya, hinala ko, may nangyari sa pagitan ni Liu Yanran at Kinran. Pero hindi ko pa matiyak kung ano ito. Little Kin baby, nararamdaman kong malapit ka ng gumising. Ang saya-saya ng asawa ko. Hinaplos ko ang pisngi ni Kinran, marahan kong dinampi ang leg niya. Hindi nagtagal, tumigil na ang paggalaw ng talukap ng kanyang mata. Mukhang umepekto ang pang-aalo ko. Mabilis na lumipas ang oras, at naging alas 6 na ng gabi. Kinailangan kong umalis ng ospital. Bago ako umalis, sinabi ko sa maliit na nurse na nagkaroon ng malinaw na pagbuti sa kalagayan ni Kinran. Pagbalik ko sa eskwela, bigla kong naramdaman na parang ang layo na ng 4 na taon ko sa kolehiyo. Ngayon, ang laman ng puso ko ay ang trabahong malapit ng magsimula, at higit sa lahat, si Kinran na palakas ng palakas, kahit na wala pang 1 buwan kaming nagkakakilala. Pero nasanay na ako sa biglang paglitaw ng ate na ito sa buhay ko. Naniniwala ako na mabubuhay siya ng higit sa 3 buwan. Kahit na tuluyang gumaling. Habang abala ako sa aking mga iniisip, tumunog ang cellphone ko. Tumawag ang matandang babae kanina. Nag-aalala niyang tinanong kung saan ako nakatira at nagboluntaryo siyang tulungan akong ayusin ang matitirhan. Magalang kong tinanggihan ang kanyang alok pero napakainit ng aking puso. Muling nagmungkahi ang matandang babae. Natumira ako sa bahay ni Kinran pero tinanggihan ko. Ipinaliwanag ko na hanggat buhay si Kinran. Palagi ko siyang dadalawin at sinabi ko sa matandang babae na maayos ang kalagayan ni Kinran nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan ng umaga. Abala kami ni Zhang Chuan sa paglipat. Nang maayos ang lahat, tanghali na. Hindi na rin kami nakakain ng pananghalian. Sumakay na kami sa bus papuntang ospital. Hindi ko rin alam kung bakit, gusto ko lang makita si Kinran agad. Para makipag-usap sa kanya. Siguro dahil mag-asawa kami o siguro dahil lang sa 2 milyong piso. Pagdating ko sa ospital, nagulat ako nang malaman na ang kamay at pisngi ni Kinran ay mas mainit na. Habang nagtataka ako, may dalang magandang balita ang maliit na nurse. Nagising daw si Kinran kaninang umaga at kumain ng marami. Talaga? Mabilis na kaya siyang gagaling? Tanong ko nang may pananabik. Siguro nga, basta't kumain siya ng marami katulad ngayon, siguro makakalabas na siya agad. Sana nga, nakangiting sagot ng maliit na nurse. Napuno ng pag-asa ang puso ko. Pero kasabay nito, medyo kinakabahan din ako. Kung biglang magising si Kinran at marinig niya akong tawagin siyang asawa. Baka isipin niyang nabastos siya. Tutal, hindi pa niya siguro alam na kasal na kami. Asawa ko, naririnig mo ba ako?
Kung naririnig mo ako, sikatin mo ang kamay ko. Mahina kong sinabi pero walang tumugon. Patuloy ko siyang kinausap ng mahinahon, hinaplos ko ang kanyang pisngi, mahal. Sabi ng doktor, nagising ka kaninang umaga at kumain ka ng marami. Tuwang-tuwa ako para sa'yo. Kapag gumaling ka, araw-araw kitang ipagluluto ng masasarap na pagkain, alam mo ba? Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko, at sa sandaling iyon, naramdaman kong hinawakan ni King Ran ang kamay ko. Asawa ko, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Nabigla ako. Hindi ba't nakakahiya yon? Ito ay isang tiyahin na kaedad ng nanay ko, tapos tatawagin kong Sinta. Medyo nakakahiya. Ate, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Para maiwasan ang masyadong awkward, binago ko ang tawag sa kanya na ate, tutal, walang problema kung tawagin ko siyang ate. Dahan-dahan kong pinisil ang kanyang kamay at maingat na tinawag siyang ate. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, walang ibang naging reaksyon si King Ran, mukhang ang paghawak niya sa kamay ko ay isang simpleng reflex lamang, kaya unti-unti akong nakarelax. Asawa ko. Nagulat mo ako, akala ko talaga nagising ka na. Gustong-gusto kong magising ka. Ngunit hindi ko alam kung paano kita haharapin kapag nagising ka na. Sa totoo lang, alam ko rin na kapag tuluyan ka ng nagising, siguradong makikipaghiwalay ka sa akin, tutal isa lang naman ako. Na instrumento para magdala ng swerte. Sa pagsasabi nito, napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung bakit ako napabuntong hininga. Siguro nasanay na si King Ran sa buhay ko, kahit man lang sa panahong ito. Mas lalo kong gustong makipag-usap sa kanya. Lumipas ang oras, at hindi ko namalayan na 1:00 na ng hapon. Asawa ko, hindi pa ako kumakain ng tanghalian, lalabas muna ako para kumain. At babalik din ako para samahan ka. Magpakabait ka rin ha. Magparamdam ka madalas at kumain ka ng maraming pagkain, okay? Sige, Sinta, aalis na ang asawa mo para kumain, kita na lang tayo mamaya. Pagkatapos kong sabihin yon, tumayo ako at binitiwan ang kamay ni King Ran. Hapon na nang samahan ko siyang magkwentuhan. Hanggang malapit ng mag-alas 5 ng hapon nang maghanda akong umalis. Pagkaalis ko sa ospital, agad akong umuwi sa bagong inuupahang bahay. Grabe, Muje. Ang tagal mong nawala. Anong klaseng pasyente ba ang binibisita mo? Hindi kaya naging caregiver ka na? Pagka-uwi ko pa lang sa bahay, naamoy na ni Zhang Chuan ang amoy ng ospital na kumakalat mula sa akin. Hindi, sinamahan ko lang ang pasyente na magkwentuhan, sabi ng doktor ang madalas na pakikipag-usap. Ay nakakatulong sa paggaling ng pasyente. Wala bang ibang kapamilya ang pasyente? Napapagod ka na sa araw-araw mong pagpunta sa ospital. Walang masyadong kamag-anak. Tumango lamang ako bilang tugon. Tutal, hindi nga angkop pag-usapan ito kay Zhang Chuan. Talaga palang nahihirapan ka. Ayos lang, ano ba? Magkamag-anak naman tayo at dapat lang. Tara, Zhang Chuan, ililibre kita ng inumin. Tiningnan ko ang oras, pwede tayong kumain ng masarap. Iinom lang ng kaunti. Mayroon akong mahigit 40,000 piso sa ngayon. Hindi ko na kailangang magtipid masyado. Talaga, dapat lang. Haha, tara na, alis na. Sabi ng dalawa. Sabay silang umalis ng bahay. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang maliit na kainan sa labas ng subdivision. Umorder ng 2 ulam at 2 bote ng serbesa. Bukas ang unang araw ng trabaho. Kaya hindi dapat uminom ng sobra. Iinom lang ng kaunti. Bakit? Bakit ka bumuntong hininga? Nag-toast at sabay na ininom ng 2. Dahil na naman ba ito sa nobya mong si Liu Ruyan? Anong nangyari kay Liu Ruyan? Hindi ba't maayos naman kayo? At nanatili ka pa sa Jiangsheng para sa kanya? Sabi niya kahapon, kung magpapakasal kami, kailangan kong bumili ng bahay sa Jiangsheng. Kagagraduate ko lang, saan ako kukuha ng pera para bumili ng bahay? At sabi niya kailangan ko pang maghanda ng 50,000 pisong dowry. Sabi ni Zhang Chuan at muli na namang nagtimpla at ininom. Isang apartment na 100 metro kwadrado sa Jiangsheng. Mahigit 2 milyong piso ang halaga ng bahay. Kahit ibenta ko ang sarili ko, wala akong ganoong kalaking pera. At sabi niya, binibigyan niya lang ako ng 2 taon. Kung hindi, wala nang pag-asa sa aming dalawa. Pagkarinig ko sa sinabi ni Zhang Chuan, napabuntong hininga ako. Paano kikita ng ganoong kalaking pera ang isang kagagraduate pa lamang? Kung talagang pinaninindigan niya ang kondisyong iyon. Wala na ngang patutunguhan ang relasyon ng dalawa. Nagsisisi na akong nagmahal. Kapag walang karelasyon, walang aalalahanin at walang problema. Katulad mo ngayon. Masarap maging single. Bakit ba kasi ako nagmahal? Pagkarinig ko, walang gana kong inunat ang labi ko. Zhang Chuan, dapat mong isipin na kung kayo ni Liu Ruyan, magiging masaya kayong dalawa. Kung hindi naman, ginamit mo lang ang asawa ng iba para magsanay sa pag-ibig. Saka ilang beses na rin kayong nagtabi. Tutal, asawa naman siya ng iba. Hindi naman ako nalugi. Sabi ko at hindi ko napigilang matawa. Seryoso, may punto ka rin. Pero itinuturing ko na siyang asawa ko ngayon, kung hindi kami magiging mag-asawa. Hindi ba't magiging asawa siya ng iba? Ang sakit isipin, anong gagawin ko? Sa pangangatawan mong iyan, hindi ka rin kikita ng malaki sa part-time.
CJ, Muje. Sa estado mong iyan, bakit hindi ka nalang manligaw ng isang mayamang biyuda? Kapag kumita ka ng malaking pera, suportahan mo lang ako ng kaunti. Iras, imposible yan. Gusto ko rin sanang maghanap ng mayamang biyuda. Kahit hiwalay na, okay lang. Sa panahon ngayon, lahat gusto ng mayamang biyuda, ang hirap makipagkumpetensya. Ngumiti ako at bahagyang umiling, bigla kong naalala. Ang itsura ni King Ran, mayaman kaya ang ate na ito? Halos lahat tungkol sa kanya. Ay hindi ko alam, ang alam ko lang ay ang matandang babae ay kapatid niya. Pero kung gaano kalapit ang relasyon ng ate na ito, ay hindi ko rin alam. Mukhang may itsura ang matandang babae. Kaya hindi siya basta-bastang tao. At noong kinasal kami ni King Ran, tinawag ng iba ang matandang babae na Zhao Dong. Siguro mayaman ang matandang babae, pero hindi ko alam kung mayaman si King Ran. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina kasama si Zhang Chuan para mag-report. Pagkatapos magtrabaho ng halos kalahating araw, nang akmang inom na ako ng tubig. Inutusan ako ng boss ng departamento na ayusin ang computer sa design department. Pagpasok ko sa design department, nabigla ako sa dami ng magagandang babae, iba talaga ang kumpanya ng damit. Natagpuan ko agad ang opisina ng direktor. At nang kumatok ako, nakita kong magandang ate ang naroon. Hello Director Zhang, galing ako sa network department. Para ayusin ang computer. Magalang kong sinabi. Sinuri ni Director Zhang si Wen Fan mula ulo hanggang paa. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, bago ka lang dito, ano? Ilang taon ka na? 22 years old, kakagraduate ko lang. Sagot ko, ang bata mo pa. Nakangiting sabi ni Director Zhang. Sige, mag-add tayo sa WeChat para direktang makontak mo ako kung may problema. Medyo nabigla ako sa atensyon. At agad kong in-add siya sa WeChat. Pagkatapos kong ayusin ang computer, bumalik ako sa pwesto ko. Agad lumapit si Zhang Chuan, kumusta? Maraming magagandang babae sa design department, ano? Marami nga, pati direktor ay magandang ate. Nakangiting sabi ko. Wow, gusto ko ang mga ate. Masayang sabi ni Zhang Chuan. Inirapan ko siya, huwag na, siguradong kasal na yon. Saka, hindi ba't nandyan naman si Liu Ruyan? Napabuntong hininga si Zhang Chuan, huwag mo nang banggitin. Milyon-milyong hinihingi, saan ako kukuha noon? Aaliwin ko sana siya. Pero narinig kong sinabi niya ng mahina, ay, nga pala, narinig ko, may sakit daw ang si ng grupo. Ilang buwan na raw hindi nagpapakita, hindi kaya. Nagulat ako. Kakarating ko pa lang sa trabaho, ganyan na agad. Sinong nakakaalam, basta mukhang malala. Nagkibit balikat si Zhang Chuan, napabuntong hininga ako, wala akong magawa kundi hayaan na lang. Pero nagdulot ng kaba ang balita na ito, hindi ko alam kung makaapekto ito sa trabaho ko. Pagkatapos ng trabaho, inaya ako ni Zhang Chuan sa kantina, tumanggi ako, pupuntahan ko pa ang pasyente sa ospital, bibili na lang ako ng mga baozi. Sige ba? Tumango si Zhang Chuan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso ako sa ospital. Pasyente sa IE, tinitingnan ng maliit na nurse ang record, binati ako nang makita niya ako. Muje, bakit ngayon ka lang dumating? Maghapon kang nagtrabaho. Pagkatapos ng trabaho, nagmadali akong pumunta rito, paliwanag ko, hindi na nga ako nakakain ng hapunan. Sinabi sa akin ng maliit na nurse. Nagising si King Ran ng 2 beses ngayon, mas marami pa siyang kinain kaysa kahapon, at mas maliwanag na rin ang kanyang mga mata. Kahit hindi pa siya nagsasalita, naiintindihan na ni King Ran ang sinasabi ng iba, at kusang nagbubuka ng bibig para kumain. Tuwang-tuwa ako. Pagkaalis ng maliit na nurse, hinawakan ko ang kamay ni King Ran at sinabi ng mahina. Mahal, nagtrabaho ako ngayon sa Xulin Fashion Group. Maganda roon. Biglang nanginig ang kamay ni King Ran, pakiramdam ko, naintindihan niya ako. Hindi ko napigilang haplusin ang kanyang pisngi at leg, napansin kong lalong namumula ang kanyang pisngi, at bumibilis din ang kanyang paghinga. Hindi kaya gising na siya, nahihiya lang siyang harapin ako. Nagulat ako, agad kong binawi ang aking kamay. Ate, kung gising ka na, hindi mo kailangang mahiya. Gusto ko talagang gumaling ka at harapin muli ang buhay. Malumanay kong sinabi. Ate, alam kong malaki ang agwat ng edad natin, pero gusto ko naman talaga ang mas matanda sa akin. Kung gusto mo, maaari tayong magpatuloy. Pagkatapos kong sabihin yon, medyo nawalan ako ng pag-asa. Ate, maaari ko bang halikan ang iyong pisngi? Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumapayag ka. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni King Ran sa aking kamay, marahan ko siyang hinalikan sa pisngi, lalong bumilis ang paghinga ni King Ran. Kumikibot din ang kanyang mga pilikmata, at gumawa pa nga ng mahinang ingay, asawa ko. Ito ang unang beses na hinahalikan kita matapos nating magkasama ng ganito katagal, mula ngayon araw-araw na kitang hahalikan. Nakangiti kong sinabi, tama, gusto ko pa rin tawagin kang asawa ko, pwede ba? Sa pagtingin ko sa hiya ni King Ran, nararamdaman ko na parang hindi ako tinatanggihan ni King Ran. Siguro dahil sa ilang araw na pagsama, nasanay na siya sa presensya ko, asawa ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, pwede ba kitang samahan muli pagkatapos ng trabaho mamayang gabi? Mahina kong sabi.
Pagkatapos ay hinalikan ko siya sa mukha, gumawa na naman ng mahinang ingay si King Ran at agad na pumula ang kanyang pisngi. Bumilis ang tibok ng puso ko, sabik at kinakabahan, magkita tayo mamaya, asawa ko. Nag-aatubili kong binitawan ang kanyang kamay at hindi ko mapigilang lumingon ng ilang beses habang paalis. Hindi ko namamalayan, ang babaeng ito ay bumibigat na sa puso ko. Pagbalik sa kumpanya, masayang ibinalita sa akin ni Zhang Chuan na nakasabay siya sa isang magandang dilag kanina at sa pagtingin ko sa kanyang mga mata na muling nagliliyab. Taos puso akong natutuwa para sa kanya. Habang nagbubulungan ang dalawa, lumapit ang boss ng departamento. Inayos ang mga bagay na gagawin ni Zhang Chuan, pagkatapos ay sinabi sa akin, Muje, pumunta ka sa design department at hanapin mo si Director Zhang, may gusto raw siyang sabihin sa'yo. Hindi ko maiwasang magulat nang marinig ko ito. Boss, wala ba siyang sinabi kung ano ang kailangan niya sa akin? May nasira na naman bang computer? Magandang bagay, puntahan mo na lang. Sabi ng boss. Ngumiti siya nang walang dahilan at tinapik ako sa balikat. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang eksaktong dahilan. Ngunit sa pagtingin ko sa kanyang ngiti, naramdaman ko. Siguro dapat ay magandang bagay ito. Sige boss, pupunta na ako kaagad. Agad na umalis sa kanyang pwesto at nagtungo sa design department sa ikalimang palapag. Nakabukas ang pinto ng opisina ni Director Zhang. Lumapit ako sa pinto at kumatok ng 2 beses. Director Zhang, pinatawag niyo po ako. Halika Muje, maupo ka. Pagkaangat ng ulo ni Director Zhang, agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha at kinawayan ako. Sinasabi sa akin na umupo sa upuan sa tapat niya. Salamat, Director Zhang. Tumango ako. Pagkatapos ay umupo ako sa kanyang harapan. Napakaganda talaga ng babaeng ito, maging ang kanyang mukha o ang kanyang katawan. Talagang napakaganda. Huwag ka nang mahiya, magiging komportable ka rin. Parang nagkakakilanlan na tayo, di ba? Tinitingnan ako ni Director Zhang na may isang uri ng pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Director Zhang, may kailangan po ba kayo sa akin, Muje? Mas matanda ako sa iyo ng ilang taon, kung okay lang sa iyo, pwede mo akong tawagin Ate Zhang, o kaya ate na lang. Yamang sinabi na ni ate, hindi naman ako pwedeng magpahuli, sige Ate Zhang. Yan ang gusto ko, kaya kita kinausap, gusto sana kitang yayain kung may oras ka. Para maging pansamantalang modelo namin, sa tingin ko ayos ang hitsura mo, katawan, at dating. Pwedeng-pwede kang maging modelo namin, hindi naman makakaapekto sa trabaho mo ngayon, at may dagdag ka pang kita. Ano sa tingin mo, nakababatang kapatid na Muje? At saka, may bayad pa, nang marinig ko ang tungkol sa pera, biglang nagliwanag ang mga mata ko. Naman, at malaki pa ang bayad, huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga papalugiin ni ate, tinitingnan ako ni Director Zhang, at sa kanyang mga mata ay makikita mo ang bahagyang liwanag na hindi maipaliwanag, hindi ko alam kung paghanga ba yon o iba pang kahulugan. Napakagandang balita, salamat Ate Zhang, walang anuman. Sa susunod na magkaroon ng pagkakataon, siguradong maiisip kita ni ate, okay ba? Sige Ate Zhang. Sige, nakababatang kapatid na Muje, yan lang ang kailangan ko sa'yo. Yamang pumayag ka na, hihintayin ko na lang ang magandang balita, may pupuntahan akong pagpupulong mamaya. Kapag naaprubahan na ng mga pinuno ang bayad, maaari na tayong magsimula, tatawagan kita ni ate. Okay, sige Ate Zhang, nga pala Ate Zhang. Nabalitaan ko na ang mataas na pinuno ng kumpanya natin, hindi ba totoo yon? Bigla kong naisip ang tanong na ito bago ako umalis. Kaya nagtanong na lang ako, sabihin ko na lang sa'yo kapag may oras si ate, okay ba? Okay lang, huwag kang masyadong mag-alala, hindi ito masyadong makakaapekto sa'yo ngayon. Sige Ate Zhang, hihintayin ko ang tawag mo, ngumiti ako at tumango, at agad na nagpaalam kay Director Zhang. Pagbalik ko sa aking pwesto, nakabalik na rin si Zhang Chuan, naayos mo na. Iras, pagsubok lang yun sa projector, napakadali lang. Nga pala Muje, nakita ko ang isang mataas na pinuno, tinatawag siyang Boss Zhao ng mga tao sa paligid niya. Isa siyang matandang babae na mahigit 60 taong gulang, dapat siya ang may-ari ng grupo, nagulat ako nang marinig ko iyon. Bigla kong naalala ang matandang babaeng nagbigay sa akin ng 50,000 yuan para sa gastusin sa pagpapagamot, parang tinatawag din siyang Sister Zhao ng mga kasama niya, at isa rin siyang matandang babaeng mahigit 60 taong gulang. Hindi kaya isang tao lang yon? Pero ang laki ng Jiangsheng, imposible naman na may ganoong pagkakataon. Pero parang may kakaiba akong nararamdaman, parang hindi naman ganoong kahawig ng mataas na lider ng kumpanya namin ang matandang babaeng yon. Nabalitaan ko pa nga kaninang umaga na malubha ang sakit ng mataas na lider ng kumpanya, siguro ang matandang babaeng yon ay kaibigan o kamag-anak ng lider, nag-isip si Zhang Chuan habang umiiling, hindi rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ano ba talaga to, huwag mo nang masyadong isipin, wala naman tayong kinalaman dyan. Nakita ni Zhang Chuan ang iniisip ko, tinapik niya ang balikat ko, tara na. Tapos na ang trabaho, tango ko, isinukbit ang bag ko at naghandang umalis.
Biglang lumapit si Zhang Chuan sa akin na parang may sikreto, may date ako mamaya, manonood kami ng scene, alam mo na. Uy, ang galing, taas kamao ko. Pero sa loob-loob ko, medyo naiinggit ako, simula nang ikasal ako kay Kinran, hindi na ako nakipag-date. Nagmadali akong kumain ng hapunan at nagtungo sa ospital, pagbukas ko ng pinto ng ihi, paalis na ang maliit na nurse. Kumain ng kaunti ang asawa mo kaninang hapon, natutulog na siya ngayon, kindat niya sa akin. Mag-usap kayo, lumapit ako sa kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Kinran. Ang init ng kamay niya, nakaramdam ako ng init sa puso ko, hindi ko napigilang haplusin ang kanyang pisngi. Dinadama ang kanyang makinis na balat, asawa ko, naisip mo ba ako? Mahina kong sabi, hindi sinasadyang dumausdos ang daliri ko sa kanyang leg at doon na huminto. Gusto ko mang magpatuloy, pinigilan ko ang sarili ko habang gumagaling si Kinran. Pabuti ng pabuti ang kanyang itsura, lalong pumupula ang kanyang pisngi, lalo siyang nagiging kaakit-akit. Kahit kasing edad siya ng nanay ko, mas bata siyang tingnan kaysa kay nanay, hindi lang siya maganda kundi napakaganda pa. Sa sandaling iyon, biglang umungol si Kinran, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, nagulat ako. Agad kong binawi ang kamay ko, nagising kaya siya. Pumalma ako at nagpatuloy sa pagsasalita. Mahal, malapit ka na bang gumaling? Pag gumaling ka na, uwi na tayo ha? Bumilis ang paghinga ni Kinran, pumula rin ang kanyang pisngi, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko napigilang yumuko at dahan-dahang humalik sa kanyang pisngi, dahan-dahang hinaplos ang kanyang malambot na balikat, hindi napigilan ni Kinran na muling umungol. Humihinga ng mas mabilis, asawa ko, kung gumaling ka. Gusto mo pa ba ako? Tanong ko ng mahina, hinigpitan ang yakap sa braso ni Kinran. At bumilis pa ang paghinga ni Kinran, ngunit ayaw niyang dumilat. Pagkatapos ng maikling yakap, dahan-dahan ko siyang ibinaba. Lumipas ang bawat segundo. Hawak ko pa rin ang kamay ni Kinran. Hindi ko na malaya na 10:10 na ng gabi. Asawa ko, 10:10 na ng gabi. Kailangan ko nang umuwi. Babalikan kita bukas, okay ba? Sa tingin ko ay gumagabi na. Kaya't nagpaalam ako kay Kinran. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat pagpunta ko sa ospital. Sinasabi ng nurse na maraming kinakain si Kinran paggising niya, ngunit ayaw niyang dumilat sa harap ko. May halong pag-asa at takot sa puso ko na baka tuluyan na siyang magising. Hanggang sa isang Sabado ng umaga, nagmamadali akong pumunta sa ospital, ngunit wala na siya sa kama. Biglang bumigat ang dibdib ko. Siguro siya, ang asawa mo ay inilipat sa ordinaryong kwarto. Kwarto 203. Nakahina ako ng maluwag sa sinabi ng nurse. Sa totoo lang, 2 araw na siyang nakakalakad. Kaninang umaga, inilipat namin siya sa ordinaryong kwarto. Nakakapagsalita na ba siya at nakakalakad? Napatawa ang nurse sa tanong ko. Sa totoo lang, 2 araw na siyang nakakalakad. Siyempre, nakakapagsalita na rin siya. Kaninang umaga, inilipat na namin siya sa ordinaryong kwarto. Puntahan mo na siya. Ang saya-saya ninyong mag-asawa. Sabi ng nurse habang tumatawa at abala sa kanyang trabaho. Nang marinig ko ang sinabi ng nurse, biglang naging komplikado ang nararamdaman ko. Umaasa talaga ako na magigising si Kinran. Sana'y mabuhay siya kahit 3 buwan. At tuluyan ng gumaling. Hindi naman importante kung maghihiwalay kami dahil sa simula pa lang, sinabi na ni Lola Zhao. Siguradong makikipaghiwalay sa akin ang kapatid niya. Isa lang naman kasi akong gamit para sa swerte. Kung pag-uusapan ng pagmamahal, wala naman talaga. Pero matagal ko na siyang nakakausap, nasanay na akong may ganitong kagandang kasintahan, tita, sa buhay ko. Siguro nasanay na akong hawakan ang kanyang kamay araw-araw, sabihin sa kanya ang mga matatamis na salita, haplosin ang kanyang pisngi. Parang ayaw kong mawala ang ganitong pakiramdam. Huminga ako ng malalim at pumunta sa pintuan ng kwarto 203. Nag-aalangan akong kumatok. Naglalaro sa isip ko ang iba't ibang tanong. Makikilala niya kaya ako? Tatawagin ko pa ba siyang asawa ko? Magiging malapit pa rin ba kami sa isa't isa tulad ng dati? Sa wakas ay naglakas loob akong kumatok. Pasok, sabi ni Lola Zhao. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Kinran na nakahiga sa kama. Namumula ang kanyang pisngi. Nakaupo sa tabi ng kama si Lola Zhao, may ngiti sa kanyang mukha. Muje, nandito ka na. Pagkatapos, kumuha siya ng folder mula sa bag at iniabot sa akin. Tingnan mo ito. Binuksan ko ang folder. Sa unang pahina ay nakasulat ang malalaking titik ng T kasunduan sa diborsyo. Bagaman mayroon na akong paghahanda sa isip. Pero nang makita ko talaga, nakaramdam pa rin ako ng pagkalungkot. Pagkatapos mong pirmahan ang kasunduan, bibigyan kita agad ng 2 milyong yuan. Siyempre, maaari ka ring mag-isip-isip muna. Tutal, mag-asawa na kayo ngayon at talagang kailangan ng kapatid ko ng taong mag-aalaga sa kanya. Sinuri ako ng matandang ginang na Zhao, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tinitigan ko ang aking asawa sa kama. Biglang may umusbong na damdamin sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Sa panahong ito, bagaman hindi siya nagsalita ni isang salita. Pero ang kanyang presensya ay malalim nang nakaukit sa puso ko. Ate Zhao, maaari ba akong mag-isip muna?
Nag-aalangan kong sinabi. Mag-asawa naman kami kung magdidiborsyo kami. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Kung papayag siya, pipirma ako agad. Ngumiti ang matandang ginang na Zhao. Walang problema. Mag-usap kayo. Kung gusto ninyong ipagpatuloy ang kasal na ito, mas magiging masaya pa ako. Pagkatapos umalis ng matandang ginang na Zhao, umupo ako sa tabi ng kama ng aking asawa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Nakapikit siya. Pero bahagya niyang naigalaw ang kanyang mga daliri at gumanti ng hawak sa kamay ko. Asawa ko. Alam kong gising ka na. Mahina kong sinabi. Gusto kong subukan nating dalawa. Ako'y bata pa at malakas, masarap din akong magluto. Tiyak na mapatataba kita. Bagaman malaki ang agwat ng ating edad, pero gustong-gusto ko ang relasyon sa mas nakatatandang babae. At saka, ang gwapo ko kaya at malakas pa ang katawan ko. Gusto mo bang dumilat at tingnan ako? Sa isang iglap, hindi napigilan ng aking asawa na tumawa. Pero agad din niyang pinigilan. Nang makita ko ang kanyang reaksyon, bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Ang cute na ate na ito. Talagang gising na. Nang makita ko ang reaksyon ng aking asawa, hindi ko napigilang tumawa. Ang cute na ate na ito ay nahihiyang dumilat at harapin ako. Ang kanyang kutis ay napakalambot. Naglalabas ng banayad na halimuyak. Hindi ko napigilang bigyan siya ng magaan na halik sa kanyang mukha. Asawa ko, kailan mo ako iuwi sa bahay? Tao mo na ako. Hinalikan ko siyang muli. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan at bumilis ang kanyang paghinga. Nagpa siya akong sumulong pa. Mahal, hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Bagaman malaking halaga sa akin ang 2 milyon, mas magaan ito kaysa kay Kining. Wala ang halaga ng mga perang iyon, wala akong pakialam sa edad mo. Dahil pinagtagpo tayo ng tadhana. Hayaan nating mangyari kung ano ang dapat mangyari. Pagkatapos kong sabihin ito, naglakas loob akong halikan siya sa labi. Halata na nagulat si Kinran, ngunit hindi niya ako itinulak palayo. Mahigpit ko siyang niyakap. Hinalikan ko ng marahan ang kanyang leg. Unti-unti, naramdaman kong nagre-relax si Kinran. Sinimulan niyang tumugon sa aking halik. Bagaman medyo hilaw ang kanyang mga kilos, mas lalo akong nahulog sa kanya. Asawa ko, ito ang aking unang halik. Nagbiro ako ng kaunti. Gusto kong gawing mas romantiko ang kapaligiran. Kung hindi ka makikipagtulungan, huhubaran kita. Hindi ko inaasahan na talagang sumunod si Kinran, binuka niya ang kanyang bibig. Hinayaan niyang pumasok ang aking dila. Pagkatapos ng isang mahabang halik, si Kinran ay marahang bumagsak sa aking mga bisig. Hinubad ko rin ang aking sapatos. Umupo ako sa kama at niyakap siya. Diyos ko, ang ganda ng kanyang katawan. Bagaman medyo payat siya ngayon, nararamdaman ko pa rin ang kanyang kurba. Mahal, tawagin mo akong asawa, gusto kong marinig. Si Kinran ay nakapikit pa rin at nagkukunwaring natutulog. Kung gayon, asawa ko, ano ang iniisip mo tungkol sa diborsyo? Subukan muna nating mag-date ng ilang panahon, patuloy ko, kung payag ka. Huwag mo nang tanggihan ang aking halik, okay ba? Pagkatapos kong sabihin yon, hinalikan ko siyang muli sa labi. Sa pagkakataong ito, aktibong tumugon si Kinran sa akin. Niyakap pa niya ako sa baywang. Alam kong bagaman hindi pa niya ako tinitingnan sa mga mata, tinanggap na ako ng kanyang puso. Ang hindi pa naganap na karanasan na ito ay nagtulak sa aming dalawa na magpakasawa. Habang naglalambingan kami ni Kinran, biglang may kumatok sa pinto ng silid, dali-dali ko siyang binitawan at nagmamadaling bumangon sa kama. Isang bata at magandang nurse ang pumasok. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang magulong kama at ang aming mga sapatos. Nagmadali akong magpaliwanag. Doktor, asawa ako ng pasyente. Napagtanto ng nurse. Kayo pala ang bagong kasal. Sinimulan niya siyang imasahe habang nakaupo ako sa tabi at nagmamasid. Tumunog ang aking cellphone, tumatawag ang boss ko, sinabi niyang may bagong dating na mga computer sa kumpanya. Kailangan itong i-install at i-troubleshoot, kailangan niya ako agad. Bilang baguhan, hindi ako makatanggi. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Kinran at bumulong, Kinran. May kailangan sa kumpanya, kailangan kong pumunta, pagkatapos kong ayusin babalik ako. Baka hapon na, may nurse sa tabi, medyo nahihiya akong tawagin si Mang Wang. Kaya tinawag ko na lang sa pangalan, paglabas ko ng kwarto, nagpadala ako ng voice message sa kasamahan kong si Zhang Chuan. Pinatawag din siya para tumulong, nagreklamo na nasira ang plano niyang date, nagkwentuhan kami habang nagmamadaling pumunta sa kumpanya. Pagdating sa kumpanya, nag-report muna ako sa boss, nasiyahan siya sa bilis ng reaksyon ko. Pinapunta muna ako sa public health para maghintay, dumating din si Zhang Chuan, mukhang dismayado. Bested ka sa date, nakangiti kong tanong. Nga. Nagbuntong hininga siya, sayang ang magandang oportunidad, mas malala pa ang sitwasyon mo. Wala man lang akong oras para manligaw. Ngumiti lang ako at hindi sumagot, mabilis na lumipas ang mahigit kalahating oras. Tara na, Zhang Chuan, tara, bumaba na tayo. Habang nag-uusap, lumabas ang boss namin sa opisina, bumati sa amin. Nang makita ang boss, hindi sila nagdalawang isip, agad din tumayo at sumunod sa boss pababa.
Matapos ilipat ang mga computer, bumalik na ang boss, ang mga susunod na gagawin. Ay kami na ni Zhang Chuan ang bahala, hanggang alas 4 ng hapon, natapos din namin ang pag-install ng bagong computer. Sinabi sa akin ng nurse na nag-discharge na si Kinran kaninang umaga, nagulat ako sa balitang ito. Bakit umalis agad siya? Hindi man lang nag-iwan ng contact number, agad kong tinawagan si Lola Zhao. Para magtanong tungkol sa sitwasyon, sinabi niya sa akin na umuwi si Kinran para magpahinga, may private doctor at katulong na nag-aalaga. Na hindi ako dapat mag-alala, na pala, nakapagdesisyon ka na ba? Kailan mo balak hiwalayan ang kapatid ko? Biglang tanong ni Lola Zhao. Lola, napag-isipan ko na, basta pumayag si Kinran, aalagaan ko siya habang buhay. Matatag kong sagot, sigurado ka. Pwede na siyang maging nanay mo sa edad niya. Alam ko, pero mag-asawa na kami, gusto kong bigyan ng pagkakataon ang relasyon na ito. Kahit na wala akong masyadong alam tungkol sa kanya, naniniwala ako na ito ang aming tadhana, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Gusto ko talagang makasama ang ate na ito ng ilang panahon para makilala siya. Sabi nga nila, kahit isang araw lang kayong mag-asawa, habang buhay na ang pagtatanaw ng utang na loob. Matagal na rin kaming kasal, tungkol naman sa 2 milyon, kailangan ko na lang talagang kalimutan, kahit medyo masakit. Pero wala rin naman akong magagawa, natuwa si Lola Zhao nang marinig iyon, pero nagbilin pa rin. Nasaktan na ang kapatid ko dati sa pag-ibig, kaya dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Napukaw nang sinabi niya ang aking interes. Pero hindi na ako nagtanong pa, naniniwala akong balang araw, sasabihin sa akin ni King Ran ang kanyang kwento. Muje, nakausap ko na ang kapatid ko ngayon, at balak na rin niyang makisama sayo. Nakampante ako sa sinabi ni Lola Zhao, mukhang nagpapakita na sa akin ng damdamin ang ate na ito. Siguro dahil sa yakap ko, siguro dahil sa halik ko, nakaranas siya ng ibang pakiramdam. Nagpatuloy si Lola Zhao, pero kailangan niya ng panahon para mag-adjust, alam mo naman, medyo nahihiya pa siya. Narinig ko ang pagtawa sa sinabi ni Lola Zhao, ang cute talaga ng ate na ito, ang init-init ni King Ran kapag magkalapit kami. Ngayon nahihiya pa siyang magpakita sa akin. Huwag kang mag-alala, Muje, kapag handa na siya. Siya na mismo ang kokontak sa'yo. Sige po, naintindihan ko. Sa isip ko naman, hindi naman siya ganyan noong hinahalikan niya ako, ang lambot ng katawan ni King Ran, ang kanyang mabilis na paghinga. Ang bahagyang nakabukang labi ay malinaw na tinanggap na ako. Muje, nakikita ko, gusto ka talaga niya. Siguro dahil sa agwat ng edad, kaya medyo hindi siya komportable. Pero nagdesisyon na siyang makisama sa iyo ng mabuti. Sige po ate, salamat po. Hindi nagtagal, natapos na ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis ko sa ospital, bigla akong nakaramdam ng lungkot, dati araw-araw kong nakakausap si Kinran. Ngayon bigla siyang lumabas ng ospital, kaya medyo hindi ko alam ang gagawin. Sumakay ako sa bus at nagpadala ng WeChat kay Zhang Chuan, nakikipag-date ka ba sa chicks mo? Kung wala siyang ginagawa, pwede tayong mag-inuman, tutal wala namang pasok bukas, pwede tayong magpakalasing. Sige ba? Agad na sumigla si Zhang Chuan. Nagkita kami sa gate ng subdivision, at agad kaming nakahanap ng isang ihawan. Nag-order kami ng maraming inihaw at ilang bote ng beer, at nagsimula na kaming magkwentuhan. Bakit ang aga mo ngayon? Tanong sa akin ni Zhang Chuan, at basta na lang ako nagdahilan, dati raw ay tinutulungan ko ang kamag-anak ko na alagaan ang pasyente. Ngayon nakabawi na raw ang kamag-anak ko, kaya hindi na ako kailangan. Siyempre hindi ko pwedeng sabihin ang totoo, sikreto pa rin ang tungkol sa amin ni Kinran. Maging ako mismo ay parang hindi makapaniwala. Kamusta kayo ni Liruyan? Pag-iba ko ng usapan. Bumuntong hininga si Zhang Chuan, at nagsimula ng magreklamo, ngayon daw ay sa WeChat na lang sila nag-uusap. Kapag bumibili ng bahay at nag-invest, pinapabenta pa raw ni Liruyan ang bahay niya sa probinsya para ipambayad ng down payment. Hindi maaari yan. Responsibilidad ko ang pamilya. Hindi naging madali para sa mga magulang natin na palakihin tayo. Paano natin sila hahayaang matulog sa kalye? Sa usapin ng mga magulang, naalala ko ang sarili kong mga magulang. Nagpasya akong magtrabaho ng mabuti para magkaroon sila ng magandang buhay. Sa pag-isip ko nito, naalala ko si King Ran. Bilang isang may edad ng babae, dapat naiintindihan niya ang mga ito. Sa anumang paraan, kailangan muna nating magkasundo ng maayos sa loob ng ilang panahon. Pansamantala, huwag muna nating sabihin ito sa mga magulang. Dumating ang Lunes ng umaga sa isang iglap. Pumunta kami ni Zhang Chuan sa kumpanya para mag-almusal gaya ng dati. Pagbalik ko sa aking pwesto, inutusan ako agad ng boss. Muje, ihatid mo ang bagong computer kay Director Zhang at ibalik mo ang lumang computer niya. At ikabit mo rin ang mga software na kailangan niya. Sige po, pupunta na ako. Tungkol kay Director Zhang. Maganda ang impresyon ko sa kanya. Maganda siya at napakamasigla. Kumuha ako ng high-spec na computer sa bodega, at pagkatapos ay pumunta ako sa departamento ng disenyo sa 5th floor. Magandang umaga, Ate Zhang. Narito na ang bago mong computer. Bati ko nang nakangiti. Little brother Muji.
Salamat sa'yo. Sabi ni Director Zhang na nakangiti. Ipinakilala ko sa kanya ang mga specs ng computer. Pagkarinig niya, nasiyahan siya at tinapik pa ako sa balikat at sinabing, kaya mo na palang alagaan ang ate mo. Ang galing. Medyo nailang ako, kaya dali-dali akong nagpaliwanag na dapat lang. Nga pala, Muje, biglang ibinaba ni Director Zhang ang kanyang boses at sinabing, nakuha ko na ang magandang balita tungkol sa mataas na opisyal ng kumpanya na tinatanong mo noong nakaraan. Anong magandang balita? Tanong ko ng sabik. Nabalitaan kong nakalabas na ng ospital ang mataas na opisyal ng kumpanya at nagpapahinga sa bahay. Siguro, makakabalik na siya sa trabaho. Ibinulong sa akin ni Director Zhang. Napakagandang balita. Nakahina ako ng maluwag. Mukhang walang problema sa sitwasyon ng kumpanya. Ngunit naalala ko muli si King Ran. 2 araw na siyang nakalabas ng ospital at hindi pa rin niya ako kinokontak. Medyo nalungkot ako. Nga pala, Muje, nagdidisenyo kami ng bagong panlalaking damit kamakailan. Kapag lumabas na ang mga sample, maaari mo ba akong tulungang kumuha ng ilang litrato? Walang problema, Ate Zhang. Kontakin mo lang ako sa oras na yon. Agad akong sumang-ayon. Nakangiting sabi ni Director Zhang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mapapagod ng walang kapalit. May bayad ito. Salamat, Ate Zhang. Naisip ko na dapat maganda ang bayad na ito. Bakit pa ako makikipagplastikan sa ate ko? Ang tinitignan kasi ay ang iyong pangangatawan at itsura. Bagay na bagay ka para maging modelo namin. Makakatulong din ito para kumita ka ng ekstra. Habang sinasabi niya iyon, natural niyang ipinatong ang kamay niya sa aking balikat at dumausdos papababa sa aking braso at pinisil ito. Ang ganda talaga ng katawan mo. May abs ka ba? Meron. Medyo nahihiya akong ngumiti. Parang medyo malandi ang ginagawa ng ate na ito. Talaga, ang ganda talaga ng katawan mo. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Agad kong iniba ang usapan at tinulungan siyang mag-install ng software. Pagkatapos kong ma-install, nagpaalam na ako at umalis. Pagbalik ko sa pwesto ko, tinawag agad ako ng boss ng departamento. Sabi niya pumunta raw ako sa ER department mamayang 2:00 para hanapin si Director Zhao. Kinabahan ako, baka sisantihin na ako. Pero inalo ako ng boss ko at sinabing huwag akong mag-alala. Kung may sisantihin man, siguradong kakausapin muna siya. Pagbalik ko sa upuan ko, agad lumapit si Zhang Chuan para tanungin kung anong nangyari. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang sitwasyon, kinabahan din siya, nag-aalala na magbabawas ng empleyado ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, pag-aanalisa ko, kung mismong ang director ang kakausap sa akin, hindi siguro ito pagtanggal. Maliit lang akong tao, hindi ako karapat-dapat nakausapin mismo ng direktor. Tama ka. Nakahinga ng maluwag si Zhang Chuan, pero anong pag-uusapan niyo ng direktor? Medyo kakaiba nga yon. Nagtataka rin ako, pero kailangan kong maghintay hanggang mamaya para malaman. -1:50 ng hapon. Kinakabahan akong pumunta sa opisina ng direktor ng EC Department sa ika-6 na palapag pagkatapos kong kumatok. May narinig akong boses ng babae mula sa loob, pasok. Itinulak ko ang pinto at nakita ko ang isang babaeng nasa 30. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Magandang hapon po, Director Zhao, hinahanap niyo po ako. Ikaw ba si Muje? Isara mo ang pinto. Tumango siya bilang senyales. Isinara ko ang pinto at umupo, kinuha ni Director Zhao ang resume ko, itinuro ang self-assessment at nagtanong. Totoo ba ito? Tiningnan ko ang sobrang paglalarawan at medyo nahiya ako, halos ganoon na nga po. Umiti si Director Zhao at biglang nagtanong, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng sekretarya? Natigilan ako pero sumagot agad. Tumango siya, magaling. Gusto mo bang lumipat ng posisyon bilang sekretarya? Nagulat akong nagtanong, kailangan niyo po ba ng sekretarya? Hindi ako. Ang presidente ng grupo ang nangangailangan ng matalino at maaasahang binata para maging sekretarya, paliwanag niya. Kakagaling lang ng presidente sa ospital, kailangan niya ng mag-aalaga. Napakaganda pa naman niya. Nakahinga ako ng maluwag, sa tingin ko magandang oportunidad ito, siguradong malaki ang sweldo. At marami pa akong matututuhan. Sige, susubukan ko. Binabati kita, sekretarya mo. Nakangiting inilabas ni Director Zhao ang kontrata. Permihan mo na tapos dadalhin kita sa opisina. Sinuri kong mabuti ang buong kontrata. Habang tinitingnan ko, lalo akong nagulat, 20,000 base salary, at may iba't ibang allowance pa. Mas maganda ang trato kaysa sa inaasahan ko. Director Zhao, wala po akong kotse. Huwag na lang isama ang fuel allowance. Medyo nahihiya kong sabi. Ayos lang. Bibigyan ka ng kumpanya ng isang Audi Pitola. Inabot sa akin ni Director Zhao ang susi ng kotse, ito ang bilin ng presidente. Kailangan mo siyang sunduin at ihatid ng madalas. Tuwang-tuwa kong tinanggap ang susi at naisip kong napakasarap ng ganitong pribilehiyo. Mabilis kong pinirmahan ang kontrata, dinala ako ni Director Zhao sa pinakataas na palapag at pumasok sa isang maluwag na opisina. Ito ang opisina mo. Tumingin ako sa paligid, namamangha sa marangyang kapaligiran.
Malaking mesa, komportableng sofa, at may aquarium pa. Ano ang pangalan ng presidente natin? Kinran, napakagandang babae. Magiging sekretarya ka ng ganitong kagandang presidente, dapat nagtatago ka ng saya. Nang marinig ko ang pangalang ito, parang may bumusinang malakas sa utak ko. May ganoon bang pagkakataon? Muje, sanain mo muna ang sarili mo sa kapaligiran, pupunta na akong busy, iparecord mo sa receptionist ang fingerprint mo. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin kahit anong oras. Tara, mag-add tayo sa WeChat. Sige po, Director Zhao. Di nagtagal ay nag-add silang dalawa sa WeChat. Pagkatapos ay dinala ako ng receptionist sa opisina ng presidente para i-record ang fingerprint ko. Pagbalik ko sa opisina ko, umupo ako sa swivel chair at nag-isip, pagkakataon lang ba ito? Habang nag-iisip ako kung ano-ano, nagpadala ng mensahe ang kaibigan kong si Zhang Chuan. Sinabi niyang natanggap niya ang email na ipinadala sa lahat na. Hirang ako bilang sekretarya ng presidente, di nagtagal ay sumugod siya sa opisina ko. Grabe! Muje, paano ka naging sekretarya? Gulat na gulat siya. Galing ako sa direktor. Hindi ko rin alam, basta maganda ang alok kaya pumayag ako. Kapatid, ito ang posisyon na pangalawa lang sa pinakamataas, napakabilis ng pag-angat mo. Medyo nag-aalala ako, hindi pa ako nakapagtrabaho bilang sekretarya dati, hindi ko alam kung kaya ko. Huwag kang mag-alala. Pagsusuri ni Zhang Chuan, tingnan mo. Gwapo ka at may abs, baka type ka ng presidente, sabi nila ang presidente natin. Isa pa akong magandang dalaga na 30 plus. Nagulat ako, 30 plus. Hindi kaya siya yung karelasyon ng asawa ko na 42 years old, nag-isip lang siguro ako ng kung ano. Hindi naman ganun kadali ang sumandal sa mayaman, kapatid, kailangan mo akong alagaan sa hinaharap. Ang galing mo talaga. Tumatawa kong naalala, sige, sige. Basta kaya ko. Tumayo ako para ayusin ang gamit ko sa departamento ng internet. Kahit sekretarya na ako ng presidente, hindi ko pa nakikita ang presidente. Kumurap si Zhang Chuan. Hindi ba't malapit na rin yon? Balita ko nagpapahinga ang presidente sa bahay, pwede mong samantalahin ang pagkakataong ito. Gets mo, malay mo magustuhan ka talaga ng presidente. Huwag. Bilang isang kasal na, at napakaganda rin ng aking karelasyon. Kahit gaano pa kaganda o kayaman ang presidente, hindi ko iiwan ang karelasyon ko, prinsipyo yan. Patuloy na pangumbinsi ni Zhang Chuan, ano pang sinasabi mo? Wala ka namang girlfriend ngayon. Kailangan mong sunggaban ang ganitong pagkakataon. Umiti ako at nagdahilan, sige na, bahala na. Ayaw ko pang ipakita ang relasyon ko sa karelasyon ko, pagkatapos na lang naming magsama. Nag-usap kami habang papunta sa departamento ng internet. Agad na pumalibot ang mga kasamahan, Muje, lumipat ka para maging sekretarya ng presidente. Ang galing, 1 linggo ka pa lang dito, nagustuhan ka na ng presidente. Nagkagulo ang buong departamento. May mga naiinggit, hindi nagtagal lumapit din ang boss ng departamento na nakangiti, tinapik ang balikat ko. Kapatid na Muje, tara, mag-usap tayo. Sumunod ako sa boss sa kanyang opisina. Ang boss na may inggit sa mukha, kapatid na Muje, anong sikreto mo? At nagustuhan ka pa ng presidente. Wala akong sikreto, nagulat din ako nang hanapin ako ng direktor ng departamento ng EK. Napakamot ako sa ulo at nagtanong, ano bang klaseng tao ang presidente natin? Hindi ko pa siya nakikita. Kinakabahan ako. Lihim na ngumiti ang boss, ang presidente natin ay isang tunay na magandang babae. At single pa, kapatid, ang swerte mo. Huwag naman. Isang bagong graduate lang ako, ano nang laban ko, paano ako magugustuhan ng presidente? Makahulugang sinabi ng boss. Mahirap sabihin. Pagkatapos ng ilang usapan, umalis ako sa departamento ng internet. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit at magpaalam sa mga kasamahan, bumalik ako sa opisina at agad na bumaba sa parking lot sa basement. Nakita ko ang bagong Audi na naka-assign sa akin. Pagkaupo ko sa driver's seat, naamoy ko pa ang banayad na bango. Siguro naiwan ito ng dating sekretarya. Umikot lang ako saglit at bumalik dahil bagong upo pa lang ako. Ayokong magtagal sa labas, kaya kinaumagahan, gaya ng dati. Sabay kaming pumasok ni Zhang Chuan sa kumpanya. Pagkatapos mag-almusal, dumiretso ako sa opisina at naghintay hanggang 10:00. Agad kong tinawagan ng presidente. Hello, sagot ng isang mahinang babae. Magandang araw po, Presidente Qin, ako po si Muje. Ikaw pala si Muje. Magandang araw po. Parang may bahid ng ngiti sa boses ng presidente, pinakiusapan niya akong maging pamilyar muna sa mga pinuno ng bawat departamento. Pagkatapos kong maging pamilyar, saka ko siya kontakin para makapag-usap kami, bagamat hindi ko masyadong maintindihan ang intensyon ng presidente, pakiramdam ko ito ay posibleng. Isang pagsubok sa akin, maikli lang ang pag-uusap namin ng presidente, hindi pa kami nakakapagbitiw ng ilang salita, natapos na agad. Ang boses ng presidente na ito na naggangalang Kinran ay parang napakabata, siguro mga 30 pa lang. Pero parang may bahid ng ngiti sa kanyang boses, talaga bang kapangalan niya lang ang mapapangasawa ko na si Kinran?
Huwag na nga, hindi ko maintindihan, kaya nagpa siya akong makipagkita agad sa mga direktor ng bawat departamento para maging pamilyar sa kanila. Pagkatapos ay pupuntahan ko ang presidente para malaman ko ang katotohanan. Kinontak ko ang direktor ng Departamento ng Human Resources. Agad kong nakuha ang impormasyon ng mga pinuno ng bawat departamento. Nagpa siya akong magsimula sa malalimang pag-uusap kay Direktor Zhang dahil ang Departamento ng Disenyo ang pinaka-importanteng departamento ng kumpanya. Kailangan ko rin itong pag-aralan ng mabuti. Magandang araw po, Direktor Zhang. Itinulak ko ang pinto papasok sa opisina ni Direktor Zhang. Naku, dumating na ang bunso, maupo ka. Hindi ko akalain, sekretarya ka na ngayon ng presidente ng ating grupo. Magiliw na pagbati ni Direktor Zhang. Matapos kong ipaliwanag ang aking pakay, agad na naunawaan ni Direktor Zhang ang aking intensyon, masigla niyang ipinaliwanag sa akin. Ang daloy ng trabaho ng Departamento ng Disenyo, mula sa pananaliksik sa merkado hanggang sa paggawa ng sample ng disenyo, detalyado niyang ipinaliwanag. Hindi ko na malaya na tanghali na pala, nag-alok ako na ilibre si Direktor Zhang ng pananghalian, hindi rin siya tumanggi. Umorder kami ng ilang simpleng pagkain, pagkatapos kumain, gusto pa akong ipagpatuloy ni Direktor Zhang ang kanyang pagpapaliwanag. Nag-aalala ako na baka mapagod siya, pero nakangiti niyang sinabi, paano naman ako mapapagod? Kayong mga lalaki ang napapagod, hindi napapagod ang mga babae, no? Medyo nailang ako. Biro pa niya sa akin, hina ka ba, bunso? Hindi ah. Sabi ko na nga ba, ang bata-bata pa ni kapatid, paano niya sasabihin hindi niya kaya? Sige, ituloy natin. Sabi ni Direktor Zhang, may bahid ng nakakalokong ngiti sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinenyasan niya akong lumapit at umupo, handa na siyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa akin, nang biglang tumunog ang aking cellphone. Tumatawag si Lola Zhao, hindi ko mapigilang matuwa, ito na ba ang pagkakataong makita ko si King Ran? Ate Zhang, sagutin ko lang ang tawag. Pagkatapos ay itinuro ko ang aking cellphone. Kasunod nito ay binuksan ko ang pinto ng opisina at lumabas. Muje, gusto mo bang makita ang aking nakababatang kapatid? Tanong ni Lola Zhao. Siyempre gustong-gusto ko, tuwang-tuwa kong sagot. Sa Biyernes pagkatapos ng iyong trabaho, hanapin mo siya, sinabi niya na napagdesisyonan na niya. Halos mapatalon ako sa tuwa, sige, salamat ate, Muje. Sa susunod ay dapat mo siyang alagaan ng mabuti, naiintindihan mo. Paalala niya, hindi pa siya nagkaka-boyfriend. At malaki rin ang agwat ng inyong edad, malaki ang kanyang desisyon, bago siya nagpa siyang subukan sa'yo. Huwag kang mag-alala ate, alagaan ko siyang mabuti, hindi ko siya hahayaang magdusa kahit katiting. Pagkatapos ibaba ang telepono, patuloy akong nag-aral kasama si Direktor Zhang, talagang napakabait sa akin ng ate na ito. Hindi lamang siya matyagang nagpapaliwanag, kundi paminsan-minsan pa ay hinahawakan ako, hindi lang hinahawakan ang aking mukha. Kinukurot din niya ang aking balikat. Ngunit hindi ko ito binigyang pansin, basta't hindi masyadong sobra ay ayos lang. Pagkatapos ng pag-aaral, sinabi ni Direktor Zhang, na pala, kapatid. Sa susunod na linggo ay mag-imbita kami ng modelo, para kumuha ng ilang mga larawan ng mga bagong produkto, kaya mo bang pumunta sa oras na yon? Pwede Ate Zhang, buong puso akong sumang-ayon, dahil sino ba ang tatanggi sa bagay na pagkakakitaan? Sa hapon, pumunta ulit ako sa ibang departamento para mag-aral, hanggang alas 5 na ako nagpa siyang bumalik sa opisina, nang biglang tumunog ulit ang aking cellphone. May mensahe si Zhang Chuan, busy ka ba Muje? Mag-usap tayo sandali. Sige, halika. Halos sabay kaming pumasok sa opisina. Muje, ano ba ang ginagawa ng isang sekretarya ng presidente? Tanong ni Zhang Chuan pagkapasok niya. Pinapabayaan muna ako ng presidente na makipag. Kilala sa mga pinuno ng iba't ibang departamento, para malaman ko ang negosyo ng kumpanya, abala ako buong araw at ngayon lang ako nakabalik. Nga pala, ibinaba ni Zhang Chuan ang kanyang boses at sinabi, nabalitaan ko na ang presidente sa dating sekretarya. Ay napakabait, pinaghihinalaan ng lahat na mayroon silang ganoong relasyon. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron sila, baka magkaibigan sila. Pero gustong-gusto ni Zhang Chuan na sabihin na kung hindi talaga gusto ng presidente ang lalaki, wala ka ng pag-asa. Kung mapapaibig mo siya, yayaman ka, ang taas naman ng pangarap mo, natatawa kong sabi. Kahit gusto ng CEO ng kumpanya ang lalaki, hindi niya ako magugustuhan. Pero pinapalakas ni Zhang Chuan ang loob ko, sa itsura at katawan mong yan, walang babaeng hindi magkakagusto sa'yo. Lalo na yung mga babaeng 30 hanggang 40 taong gulang, grabe ang pangangailangan nila. Pero si King Ran ang iniisip ko, kaya sumagot na lang ako. Kahit gusto nila ng batang lalaki, panandalian lang yon, hindi sila magpapakasal. Patuloy pa rin si Zhang Chuan sa pagpapasama ng loob ko, totoo yan, bro, mag-isip ka. Malay mo, mapapaibig mo siya, umiti lang ako, dahil mayroon na akong King Ran. Wala akong balak sa presidente, maganda man siya o hindi, tomboy man siya o hindi. Wala akong pakialam, alagaan ko na lang si King Ran, mamahalin ko siya.
Biglang dumating ang Huwebes, nakipagkita ako sa mga pinuno ng iba't ibang departamento nitong mga nakaraang araw. Marami akong natutunan, at bilang sekretarya ng presidente, nakikipagtulungan sa akin ang lahat ng direktor. Alas 4 ng hapon, tumawag ako sa presidente, "Hello, President Kin." Ganun pa rin ang boses ng presidente, may bahid ng ngiti, "Hello, President Kin." Nag-report ako, ayon sa inyong kahilingan, nakausap ko na ang lahat ng mga pinuno ng departamento. Natutunan ko rin ang tungkol sa negosyo ng kumpanya. Natutunan mo rin ang tungkol sa negosyo ng kumpanya. Parang nagulat siya. Opo, kahit maikli lang ang oras, binasa ko lang ng mabilisan. Magaling, napakahusay. Pinuri ako ng presidente, mas masaya ang kanyang boses. Tumigil siya saglit, parang may tao sa paligid niya, tapos sinabi niya, "President Kin, gusto mo bang lumabas bukas ng umaga? Magkita tayo. Bukas ng alas 10 ng umaga, ipapadala ko sa iyo ang address mamaya." "Sige po, President Kin." "Sige, kita tayo bukas." Binaba ko na ang telepono. Tumingin ako sa phone book, medyo naguguluhan, pareho ang pangalan ng presidente na ito, Kinran. Pero sa pakikipag-usap ko sa kanya, sigurado akong hindi siya ang pakakasalan ko, kung hindi, ang boses niya. Hindi kaya siya ganito kalmado. Kinabukasan, sa napagkasundo ang oras, nagmaneho ako papunta sa kapehan na itinalaga ng presidente. Ang kapehang ito ay malapit sa isang ordinaryong komunidad na ikinagulat ko. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na ang isang magandang babae na nasa edad 30, kumaway siya sa akin bilang senyas. "Muje, umupo ka." Nakangiting itinuro ng presidente ang upuan sa tapat. "Magandang araw po, Presidente Kin." Magalang akong umupo. Ang ganda naman talaga ng ate na ito. Kahit sa katawan o sa mukha, kung titingnan ang edad, mukhang nasa edad 30 talaga, kung ikukumpara sa aking mapapangasawa. Masasabi ko lang na mas maganda ang kanyang kondisyon, pero kung sa itsura, medyo mas lamang ang aking mapapangasawa. Kung makaka-recover pa siya ng kaunti, tiyak na mas gaganda siya. Sinuri ako ng presidente mula ulo hanggang paa. "Halos 2 linggo ka na sa kumpanya, kumusta ka naman?" "Okay naman po." Totoo kong sagot, ang mga direktor ng bawat departamento ay responsable, maayos ang pagkakasaayos ng trabaho. Tumango ang presidente, tila nagugustuhan niya, "Gusto mo bang uminom ng kahit ano?" "Hindi na po, may dala akong baso ng tubig." Nahihiya kong sabi. Hindi napigilan ang presidente ang pagtawa ng tumingin sa akin, "Gusto mo ba ang trabahong ito?" "Gusto ko po." Tumango ako, pagka-graduate ko pa lang, nakakatanggap na ako ng ganito kalaking sweldo, syempre gusto ko. "Magaling, kung ganoon, sumunod ka ng mabuti sa akin, tiyak na hindi kita pababayaan." Ang boses ng presidente ay lalong naging malambing. "Salamat po, Presidente Kin. Narinig ko po kay Direktor Zhao na luma na ang cellphone mo, binilhan kita ng bagong cellphone, gusto mo ba?" Kinuha ng presidente ang isang kahon mula sa kanyang bag at iniabot sa akin. Medyo nagulat ako, "Presidente Kin. Okay pa naman ang cellphone ko. Kailangan ito sa trabaho, huwag kang mag-isip ng iba. Kunin mo na." Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. "Sige po." "Salamat po, Presidente Kin." Pagkatapos, nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa ilang mga paksa. Kabilang na ang aking sitwasyon sa pag-ibig at sa buong proseso, napansin ko na sinusuri ako ng presidente. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Madali pa rin kausap ang dalawa, kaya medyo nagtataka ako. Sa pagmamaneho pabalik sa kumpanya, naalala ko ang aming pagkikita kanina. Mukhang maganda ang kondisyon ng presidente. Hindi rin siya mukhang kagagaling lang sa sakit. Pero hindi mahalaga ang mga yon, basta hindi niya ako pahirapan. Pagbalik sa opisina, nagpadala ako ng mensahe kay Zhang Chuan, at agad siyang dumating para magtanong tungkol sa sitwasyon. "Kumusta? Maganda ba ang siye?" Tumawa ako at sinabi, "Napakaganda niya, mas maganda pa kaysa kay Ruyan mo." Pagkatapos ay napansin niya ang bagong cellphone sa mesa ko. "Wow, mas mahal pa ang cellphone na ito sa sahod ko sa isang buwan, bigay ba ng siye?" Ipinaliwanag ko na kailangan ito sa trabaho. "Ang galing mo, kapatid, sa susunod na pagkikita. Baka bigyan ka pa niya ng magandang kotse at bahay." Habang nag-uusap kami, nakatanggap ako ng text message mula kay Lola Zhao. Ito ang address ni Kinran, bigla akong na-excite. Pero bakit parang pamilyar ang address na ito? Hindi ba't ito ang subdivision malapit sa coffee shop kung saan ko nakilala ang si? Ang pangalan ng CU ay Kinran. Ang lugar ng pagkikita ay malapit sa subdivision na ito. Ang asawa ko rin ay nagngangalang Kinran at nakatira sa subdivision na ito. Hindi ko alam kung nakatira ang si sa subdivision na ito, pero parang walang mamahaling residential area malapit dito. Posible bang may ganitong pagkakataon sa mundo? Nang malapit na ang oras ng pag-uwi, sabi ka kong nagligpit ng gamit ko, puno ng pananabik kay Kinran. 1 linggo ko na siyang hindi nakikita, miss ko na ang malambot niyang kamay. Ang malambot niyang pisngi, at ang pakiramdam na wala siyang lakas sa bisig ko. Habang nagmamaneho, bumili ako ng isang bungkos ng rosas sa isang flower shop sa gilid ng kalsada,
at agad akong pumasok sa future home subdivision at dumating sa harap ng pintuan ng 902. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking kaba at marahang kumatok. Isang babaeng nasa 50 na ang nagbukas ng pinto. Maingat niyang tanong, "Iho, sino ang hinahanap mo?" "Magandang araw po, ako po si Muje, bibisitahin ko po si Kinran." Naalala ko na. Biglang nagliwanag ang mukha ng ginang, "Pasok ka, ginoong mo. Ako po ang kasambahay dito." "Sige po, salamat po." "Huwag kang mag-alala, ginoong mo, tawagin mo na lang akong Ate Wang. Kanina ka pa hinihintay ni Miss Kin. Puntahan mo na siya agad, babalik na ako. Pupunta ako bukas ng maaga para magluto ng almusal nyo." Ngumiti si Ate Wang, itinuro ang master bedroom, at kumaway bago umalis. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng master bedroom. Tumatawag pa rin si Miss Kin sa hapon, itinulak ko ang pinto. Nakita ko si Kinran na nakahiga sa kama, tila natutulog, umupo ako sa gilid ng kama, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mainit na kamay. Agad siyang tumugon, halatang nagkukunwaring tulog. "Asawa ko. Dinalaw kita." Hinaplos ko ang kanyang mapulang pisngi, "Namimiss mo ba ako?" "Basta ako, miss na miss talaga kita." Kiniliti niya ang palad ko bilang sagot. Hindi ko napigilang halikan ang kanyang labi, yakapin ang kanyang leg, at tuluyan siyang nanghina sa aking bisig. "Mula ngayon, magsasama na tayo, sisiguraduhin kong aalagaan kita ng mabuti at mamahalin." Buong puso kong sinabi. Nagpalit ako ng trabaho kamakailan at maganda ang sweldo. Siguradong kayang suportahan ang ating pamilya, magpahinga ka lang ng mabuti sa bahay, sa tingin ko magiging napakasaya natin. Niyakap niya ako ng mahigpit sa baywang, tila naantig. "Kumusta asawa ko? Kung sa tingin mo ay maganda ang suhestyon na ito. Kilitiin mo ako." Pagkasabi ko nito, marahan niyang kiniliti ang aking baywang. "Ay nga pala asawa ko, hindi ka pa naghahapunan, di ba? Gusto mo ipagluto kita? Kailangan mong magpagaling kaya hindi ka pwedeng magutom." Marahan kong tinapik ang kanyang likod. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagsalita, nagluto na si Wang Jie, nasa kusina. Ang kanyang boses ay malambing at kaaya-aya, may bahid ng lambing na nagpapakilig sa akin. Pagkatapos magsalita, muli siyang sumiksik sa aking bisig, tila doon lamang siya nakadarama ng seguridad. Iminungkahi ko na kumain muna. Mahina siyang sumagot, "Halika asawa ko, gusto mo bang buhatin kita papunta doon?" "Okay lang, kaya kong maglakad." Nahihiyang sagot ni Kinran. Nang makita ko ang kanyang kumikislap na malalaking mata, agad akong nabighani, napakaganda talaga ng babaeng ito. Mukhang 30 pa lang siya. "Halika asawa ko, ako na ang magsisilbi ng kanin." Masarap magluto si Wang Jie. "Asawa ko, huwag na, umupo ka na lang sa dining area. Ako na." Nakita ni Kinran ang aking maliksi na pagkilos, at sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata. Nang mailapag ko na ang mga pagkain sa mesa, lumabas siya mula sa banyo, nakasuot ng mapusyaw na kulay na damit pantulog. Ang kanyang mahabang buhok ay basta na lamang nakalugay sa likod, napakaganda na natulala ako. "Anong problema? Anong tinitignan mo?" Nahihiya siyang lumapit sa akin. Siyempre, ang asawa ko ang tinitignan ko. "Hindi ko akalain na napakaganda mo." Nang marinig niya ang aking sinabi, nahihiya siyang umiti. "Umupo ka na asawa ko." Mahina siyang sumagot at pagkatapos ay umupo sa aking harapan. "Miji, computer science ang kurso mo, asawa ko. Pero sa bago kong trabaho ngayon, ano sa palagay mo ang trabahong ito? Gusto mo ba?" Malambing ang boses niya, may kasamang hiya na hindi maipaliwanag, "Okay lang." Pinakilala muna ako ng presidente sa mga pinuno ng iba't ibang departamento, medyo madali lang naman, gumugol ako ng 3 araw, kasama ang mga tao at nalaman ko rin ang kaunti tungkol sa negosyo. Kung gusto ko ba, sa tingin ko okay naman. Kahit papaano pakiramdam ko maraming akong natutunan, saka isa pa sa tingin ko maganda ang sweldo. Habang sinasabi ko ito, hindi ko mapigilang tumawa. "Sige asawa ko, sandali lang, kukunin ko ang card ng sweldo ko sa bag." "Heto sayo." Medyo nagulat si Kinran, "Kahit mag-asawa tayo. Hindi mo pa ako gaanong kilala, bakit mo ibinigay sa akin ang card ng sweldo mo?" Hinawakan ko ang kamay niya. "Dahil mag-asawa tayo, pakikitunguhan kita ng tapat, ikaw ang hahawak ng pera sa bahay." Namula si Kinran, "Sige, ako na muna ang kukuha. Sisikapin ko rin na maging mabuti sa'yo." Nakangiti kong tanong, "Asawa ko? Bakit hindi mo ako tawaging asawa?" Malambing niyang sabi, "Sige. Asawa ko. Asawa ko, may sasabihin ako sa'yo. Ang presidente ng kumpanya namin ay Kinran din ang pangalan." May bahid ng katusuhan sa kanyang mga mata, ang galing naman ng pagkakataon. Nagtataka rin ako. Habang kumakain kami at nag-uusap, mas lalong nakaka-relax si Kinran. "Paano kung ang nakita mo ay ako talaga?" Abay ang saya-saya ko. Mas kaunting maling landas ang tatahakin. Nasambit ko pagkatapos ay ipinaliwanag. "Pero kahit mayaman ka man o wala, aalagaan kitang mabuti habang buhay. Kahit medyo mahirap ako. Siguradong walang problema sa pagkatao ko." Tila nag-iisip na tumango si Kinran, tinanong ako kung magsisisi ba ako na pinakasalan siya.
Babaeng matanda na at hindi maganda ang kalusugan. Matatag kong sinabi na hindi ako magsisisi. Pagkatapos kumain, pinapunta ako ni King Ran para maghilamos. Siya naman ang maghuhugas ng pinggan. Sabi ko, asawa ko, hindi pa maganda ang pakiramdam mo. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, asawa ko, dati noong nasa bahay ako. Ako ang nagluluto at naghuhugas ng pinggan. Okay, sige asawa ko. Maghihilamos na ako. Pagkatapos mag-ayos, agad kong hinugasan ang mga kaldero at pinggan. Pagkatapos ay pinunasan ko ring malinis ang mesa, talagang puno ako ng lakas. Pero mahina ang katawan ng asawa ko, baka hindi niya kayanin ang ganoong pagod, hayaan na lang. Maghintay na lang muna ako, binuksan ang pinto ng banyo, at lumabas si King Ran na namumula ang mukha. Asawa ko, kukuha ako ng pantulog mo, maligo ka na rin. Sige asawa ko, kinikilig ako sa loob ko, pagkatapos kunin ni King Ran ang pantulog. Dali-dali akong naligo, paglabas ko nakita kong bumalik na siya sa kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ko siyang nakasandal sa headboard. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bedside lamp, naging malabo ang atmosfera, asawa ko. Umupo ako sa gilid ng kama, umusog si King Ran palapit at hinawakan ang kamay ko. Nag-alis ako ng tsinelas at humiga sa tabi niya, sumandal siya sa akin at mahinang sinabi, ikwento mo sa akin ang pakiramdam noong kumatose ako, naririnig ko na may nagsasabing asawa ko raw ako. Malambing ang boses, hindi lang niya hinawakan ang kamay ko, hinaplos din niya ang mukha ko. Nahihiya ako noon, nahihiya akong tumawa, sabi ng doktor, makakatulong kung lagi kitang kakausapin. Nagkwento lang ako ng kung ano-ano, sinabi mo pa nga na malakas ang mga 40 anyos na babae, kaya mo ba akong bigyan ng kasiyahan? Nahihiyang yumuko si King Ran, nabalitaan ko nga na ang mga babaeng 30 hanggang 40 anyos ay parang tigre, pero hindi ko pa nasusubukan. Paliwanag ko, ilang taong gulang na ang nasubukan mo? Hindi ka pa ba nagkaka-boyfriend? Nagtatakang tanong ni King Ran. Asawa ko, hindi pa talaga ako nagkaka-girlfriend. Ikaw ang una. Naniniwala ako sa'yo. Mahinang tumawa si King Ran. Nang hindi siya nakatingin, yumuko ako at hinalikan ang kanyang labi, niyakap siya. Ilang sandali lang, nang hina siya sa bisig ko, bumilis ang paghinga, asawa ko Hinalikan ko ang leg ni King Ran, asawa ko, pwede ba? Asawa ko, medyo nahihilo ako. Mahinang sabi ni King Ran. Agad akong tumigil sa ginagawa ko, nag-aalalang tinanong ko siya tungkol sa kanyang kalagayan, paliwanag ni King Ran na mahina lang ang kanyang katawan. Kailangan niyang magpahinga ng ilang panahon, pasensya ka na asawa ko, ngayon pa naman ang gabi ng aming kasal. Pero ako medyo nag-aalala si King Ran. Okay lang. Asawa ko, magsasama tayo habang buhay, hindi naman nagmamadali. Sumandal siya sa bisig ko, asawa ko, aalagaan mo akong mabuti. Hindi ba? Naman, ang lambing-lambing at ganda-ganda pa ng asawa ko. At napakaganda pa, siguradong aalagaan kitang mabuti. Unti-unti, nakatulog si King Ran. Niyakap ko siya, pinilit kong pakalmahin ang aking naggangalit na puso, at sa huli ay nakatulog din ako. Kinabukasan ng umaga, ginising kami ng katok sa pinto, namumula ang mukha ni King Ran nang bumangon siya mula sa aking mga bisig. Hindi niya pinansin ang ingay sa labas, alam niyang si Ate Wang ang pumunta para tulungan kaming magluto. Asawa ko. Gusto kong pumunta sa banyo. Habang sinasabi ito, nahihiya siyang ngumiti. Magdamag na hindi nakabalik. Nakipag-usap ako ng maikli kay Zhang Chuan at ibinaba ang telepono, hindi ko nabanggit ang tungkol kay King Ran. Sa sandaling ito, bumalik si King Ran sa silid. Dahil nasa mga bisig ko siya, maliit na mahal na King Ran, hinalikan ko siya ng mahina. Asawa ko, sana mas maaga kitang nakilala. Sa sandaling ito, kumatok si Ate Wang at sinabing handa na ang almusal. Asawa ko, gusto mo bang ako na lang ang magluto para sa'yo sa hinaharap? Hindi na kailangang kumuha ng part-time na kasambahay. Iminungkahi ko, ayos lang, asawa ko, hayaan mo munang magluto si Ate Wang ng 1 buwan. Ikaw ngayon ay sekretarya ng presidente, maaaring maging abala ka. CJ, sa hinaharap, ako ang bahala sa pagtatrabaho para kumita ng pera, asawa ko, magpahinga ka na lang dito sa bahay. CJ, sa totoo lang, nagtrabaho na rin ako sa pamamahala noon, kung may mga problema kang kinakaharap, maaari mo itong talakayin sa akin. Ngumiti si King Ran, hinaplos ang aking mukha at dibdib, napakagaling. Mayroon kang karanasan sa pamamahala, maaari mo akong gabayan. Habang kumakain ng almusal, tinanong ako ni King Ran kung ano ang aking mga plano sa katapusan ng linggo. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko lang ayusin ang aking mga tala sa trabaho, nabanggit ko na maraming naitulong sa akin si Direktor Zhang ng Departamento ng Disenyo. Direktor Zhang? Biglang tumaas ang boses ni King Ran, isang bahid ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Elngan. Isang babae na mahigit 30 taong gulang, medyo masigasig. Asawa ko. Mag-ingat ka sa Direktor Zhang na yon, nararamdaman kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Nagulat ako sa aking puso. Tama ang kanyang kutob, si Direktor Zhang ay talagang hindi mapagkakatiwalaan.
Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ang aking sarili. Nga pala asawa ko, ang aming kumpanya ay nagbibigay din ng sasakyan sa mga sekretarya. Kung gusto mong lumabas mamaya, asawa ko, isasama kita sa paglilibot. Huwag na. Gusto ko lang ngayong magkulong sa bahay kasama ang aking asawa. Tila hindi interesado si King Ran sa sasakyang ibinigay sa akin, tila ang kanyang ngiti ay bahagyang hindi natural. Sige, asawa ko, samahan na lang kita dito sa bahay. Sa loob ng 2 araw ng katapusan ng linggo, talagang nagkulong kami ni King Ran sa bahay, hindi kami lumabas ng pinto. Natutulog ng magkayakap at kapag nagugutom ay may ate Wang na nagluluto. Kapag hindi kami inaantok o nagugutom, magkayakap kami habang nag-uusap at kapag tumitindi ang damdamin, naghahalikan kami ng masidhi, pero isinasaalang-alang ko ang mahinang katawan ni King Ran. Palagi kong sinusukat ang aking mga kilos at noong Lunes ng umaga, pagkatapos kong mag-almusal at maghanda para sa trabaho, naghanda akong magpaalam kay King Ran sa pamamagitan ng halik. Asawa ko, pakiramdam ko mas bumibilis ang paggaling ng katawan ko. Asawa ko, gumaling ka agad dahil kapag nangyari yon, aalagaan kitang mabuti. Hinalikan ko siya at umalis ng nag-aalinlangan pagdating ko sa kumpanya. Nagpadala ang pinuno ng Departamento ng Internet ng isang bagong laptop. Sinabi niyang ipinaayos ito ni Direktor Zhao ng Departamento ng Human Resources. Nagtaka ako. Ang direktor ng Departamento ng Human Resources ay nagpaayos ng pagbili ng computer para sa akin mula sa Departamento ng Internet ng maaga sa umaga, tila nagmamadali pa. Hindi kaya alam ni Direktor Zhao noon na wala akong laptop. O kaya ipinaayos ito ng presidente na nagngangalang King Ran. Sa sandaling ito, may kumatok muli sa pinto ng opisina. Ang totoo, si Direktor Zhao pala ng Departamento ng Human Resources. Sinabi niyang susuriin niya ang sasakyan ko, at tinanong niya ako kung anong kotse ang gusto ko. Sinabi kong gusto ko ang Tank 300, paminsan-minsan nakikita ko ang kotseng ito sa kalsada, kaya gusto ko ito. Gusto mo talaga ang kotseng ito? Hindi mo gusto ang tulad ng isang wagon? Nang marinig ko ito, napatigil ako. Ate, isa lamang akong maliit na empleyado, hindi ko pinangarap ang isang kotse tulad ng wagon. Kung ganoon, Muje, ibabalik ko muna ang lumang kotse. Aayusin ko agad ang isa para sayo. Sige, Direktor Zhao, maraming salamat. Habang pinapanood ko ang figura ni Direktor Zhao na umaalis, hindi ko maiwasang kumunot ang aking noo pag-install ng sistema at software ng bagong computer. Pagkatapos kong ayusin ito, tanghali na, nang maghanda akong umuwi para kumain, nagmadaling pumasok si Direktor Zhao. Inabutan niya ako ng isang susi ng kotse, Muje, ang Tank 300 na ito ay magiging iyong sasakyan. Sinabi ng presidente na dahil gusto mo ito, bibilhan ka niya. Nagulat akong tumingin sa susi, medyo naguguluhan. Misteryosong umiti si Direktor Zhao, hindi na nagpaliwanag pa, kumaway at umalis. Kaya naman tinanong ako ni Direktor Zhao kung anong kotse ang gusto ko, dahil ibibigay niya ang kotse ayon sa gusto ko, kung sinabi kong gusto ko ang wagon. Bibigyan din ba nila ako ng isang wagon? Ngunit isa lamang akong maliit na sekretarya, nakakahiya na magkaroon ng ganitong kagandang kotse. Ganito ba kabukas palad ang presidenteng ito sa mga empleyado? O may balak siya sa akin? Sige na nga, huwag ko nang isipin. Naghihintay sa akin ang asawa ko sa bahay para kumain. Kinuha ko ang susi at mabilis na umalis sa opisina, may nakaparada sa ibaba. Isang bagong itim na Tank 300, mukhang napakalakas, kasabay ng isang dagundong ng makina. Minaneho ko ang bagong kotse pa uwi, pagdating sa bahay, masayang binuksan ni King Ran ang pinto upang salubungin ako. Ipinakita niya ang hindi masayod na kagalakan sa kanyang mukha. Asawa ko, nakauwi na ako mula sa trabaho. Nilakad ko papasok sa pinto at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Salamat, mahal. Halika, maghugas ka ng kamay at kumain. Sige, gusto ko munang kainin ang asawa ko. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang malambot na labi. Mahal, isara mo ang pinto. Saka ko lang napagtanto. Hindi pa pala sarado ang pinto. Kaya nag-atubili akong bumitaw sa kanya at bumaling para isara ang pinto. Mahal, halika na at kumain. Kanina pa tapos magluto si Ate Wang. Mahal, bakit hindi ka pa kumain? Hindi pa bumabalik ang lakas ng katawan mo. Agad na inilapag ni Wenyan ang kanyang bag sa sofa at mabilis na naghugas ng kamay. Sabi ko, mahal. Sa susunod, hindi mo na kailangang hintayin akong umuwi bago kumain, okay? Kumain ka na lang. Pero gusto kong hintayin kang kumain. Magiliw na umiti si King Ran at kumaway sa akin. Di nagtagal, magkaharap silang nakaupo sa mesa, nag-uusap at masayang kumakain. Nga pala, pinalitan ng kumpanya ang sasakyan ko. Talaga? Anong sasakyan ang pinalit? Pinalitan nila ako ng SE, isang Tank 300. Sinabi niya habang kinukuha ang susi ng sasakyan at inilalagay sa mesa. Pero may napansin akong kaibahan. Bago itong sasakyan na binili ng kumpanya para sa akin. Anong kaibahan? Mas mura pa nga ito kaysa sa dati mong Audi. Hindi, mahal.
Bago bumili ng sasakyan ang director natin na si Zhao, tinanong niya pa ako kung gusto ko ba ng guwagon. Mahal, sa tingin mo kung sinabi kong gusto ko ng guwagon? Baka binili pa talaga ako ng ng guwagon. Mahinang natawa si King Ran. Ang bait talaga ng asawa ko. Baka pag gusto mo ng guwagon, bibilhin din ng Huwag kang magbiro, hindi ko naman kayang humingi ng guwagon. Isa lang akong maliit na sekretary, hindi ko kayang humingi ng ganoon kamahal na sasakyan. Mahal ba ang guwagon? Naman, malambing na sagot ni King Ran. Ang pinakamura nga, mahigit 1 milyon na. Ang maganda, mahigit 2 milyon. Paano naman makakabili ang isang maliit na sekretary na tulad ko? Mahal, gusto mo ba ang sasakyang ito? Agad akong umiling. Umiling ako na parang tambol. Hindi ko gusto. Hindi ko kayang gustuhin. Mahal, pagkatapos mong magtrabaho, gamitin mo ang iyong tank 300. Para ipasyal ako, pwede ba? Pwede, syempre pwede. Tumunog ang telepono. Si Director Zhang. Hindi ko naman itatago kay King Ran kung sino ang kausap ko. Kinuha ko ang telepono at sinagot ito. Muje, nasaan ka? Bakit wala ka sa opisina? Gusto sanang humingi ng pabor ni ate sayo. Pabalik na ako. Ano iyon, Director Zhang? Tumingin ako kay King Ran, nakatingin siya sa akin, at tila nakikinig din sa usapan namin. Ngumiti ako at pinindot ang loudspeaker. Muje, pakiusap paki-follow up sa presidente. Kung aprubahan niya ang application ko para sa pondo, okay. Kung magawa mo, ililibre kita ng pagkain. Hindi na kailangan ng pagkain. Director Zhang, susubukan kong kontakin ang presidente sa lalong madaling panahon. Ipadala mo sa akin ang application form sa WeChat. Sige, kapatid, ganito na lang. Kukunan ko ng litrato ang application form at ipapadala ko sa'yo. Pagkababa ko ng telepono, agad akong nagpaliwanag kay King Ran, mahal, ganyan talaga magsalita si Director Zhang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngumiti si King Ran, naririnig ko naman, masama lang talaga ang bibig niya. Pero kung ililibre ka niya ng pagkain, huwag kang inom ng alak, ha? Naiintindihan mo? Kailangan kong alagaan ng mabuti ang asawa ko, hindi ako umiinom ng alak. Agad kong pangako. Pagkatapos kumain, maghahanda na akong bumalik sa kumpanya, sinabi ni King Ran, sekretary ka ng presidente. Hindi mo kailangang maging sobrang on time. Kailangan pa ring sumunod sa oras. Pagpilit ko. Mabilis kong niligpit ang mga plato at kubyertos, bago umalis ay hinalikan ko siya, magpahinga kang mabuti, mahal. Pagkatapos ng trabaho, babalik ako para samahan ka. Pagbalik ko sa kumpanya, ilang minuto pa rin akong nahuli, kahit na bilang sekretary ng presidente. Hindi kailangang mag-time in, pero kailangan pa ring magpakita ng magandang impresyon ang baguhan. Kakaupo ko pa lang, tumawag na si Director Zhang. Kapatid, maraming salamat sa iyo, inaprubahan na ng presidente ang aking request form. Ramdam sa boses ni Director Zhang ang saya, nagulat ako, napakaganda naman ng pagkakataon. Hindi ko pa nakokontak ang presidente Muje, umamin ka. Hinahangaan ka ba ng presidente? Malambing ang tono ni Director Zhang. Hindi naman siguro. Napakamot ako sa ulo ko, isang beses pa lang naman kami nagkita ng presidente, saan naman manggagaling ang paghanga? Yires, huwag kang magsinungaling, hindi malayong mangyari sa isang gwapong katulad mo. Tumawa si Director Zhang, nabalitaan kong nagpalit ka ng bagong kotse. Na. Ang bilis naman ng balita mo. Pagkatapos ng ilang simpleng usapan, ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga lecture notes. Hanggang alas 4 ng hapon ko pa natapos ayusin ang lahat ng nilalaman at nagkaroon ako ng pangkalahatang pag-unawa sa negosyo ng kumpanya. Maghahanda na sana akong uminom ng tubig nang may kumatok sa pinto ng opisina. Tuloy, pumasok si Zhang Chuan, nakasimangot at umupo sa sofa. Gusto mo ng kape? Nakangiti kong tanong. Huwag na. Ako na ngang sawing palad, dadagdag pa ba sa paghihirap? Iwinasiwas ni Zhang Chuan ang kanyang kamay. Anong nangyari? Anong problema? Hindi ko pa natatanong, nakikipaghiwalay na ang girlfriend ko sa akin. Nagpadala siya ng mensahe kaninang tanghali, may ipinakilala raw na rich kid sa kanya. Tanong niya kung gusto ko bang makipagkita. Hindi ba't parang nakikipaghiwalay na rin yon? Wala akong nagawa kundi tapikin ang balikat niya. Bro, kung hindi rin kayo magkakatuluyan, isipin mo na lang na ginagamit mo ang girlfriend ng iba para magkaroon ng experience. Sa ganyang paraan, hindi ba't mas magiging balance? Nang marinig ni Zhang Chuan ang sinabi ko, nabawasan ang kanyang pagkabahala ng kaunti. Nagkukwentuhan kami ng tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang presidente. Muje, magkakaroon tayo ng teleconference bukas ng 1:00 ng umaga. Ipatawag mo lahat ng may posisyong direktor pataas sa first conference room. Magkita tayo ng 9:30 sa tapat ng coffee shop kung saan tayo nagkita dati. May ipapagawa pa ako sa'yo. May otoridad ang boses ng presidente. Sigpo, presidente. Sisiguraduhin kong makakarating ako sa oras. Ibinaba ko ang telepono. Nakangisi si Zhang Chuan. Pinapatawag ka ng presidente. Tumango ako. Aasikasuhin ko muna ang mga ipinapagawa ng presidente. Mag-uusap tayo mamaya.
Matapos ang ilang abala, naipadala ko na sa bawat isa ang mga ipinapagawa ng presidente. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Tinitigan ako ni Zhang Chuan na may paghanga. Bro, ilang araw pa lang ang nakalipas, mas naging responsable ka na. Umiti ako at iwinasiwas ang kamay ko. Wala eh. Ito ang trabaho ko. Bumalik ako sa sofa at tinapik ang balikat ni Zhang Chuan para aliwin siya. Bro, kung wala na talagang pag-asa, kailangan mo na lang tanggapin. Ang 5,000 sweldo kada buwan ay hindi talaga sapat sa hinihingi ng girlfriend mo sa ngayon. Bumuntong hininga si Zhang Chuan. Alam kong wala na kaming pag-asa. Naiisip ko lang na nasayang ang ilang taon naming relasyon sa kolehiyo. Nakakahinayang. Tumango ako. Kailangan lang pagdaanan ang ganitong bagay. Malapit na mag-uwian. Tumayo ako para magligpit ng gamit. Kailangan ko nang umuwi para bisitahin ang kamag-anak ko. Hindi kaya maganda ang kamag-anak mo? Bakit interesado ka? Kumindat si Zhang Chuan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ordinaryong kamag-anak lang. Umiti ako at itinulak siya. Isinukbit ko ang bag ko at handa nang umalis. Pag-uwi ko sa bahay, niyakap ko si Kingran. Asawa ko. Miss na miss kita. Kumain muna tayo. Pagkatapos, gusto mo bang magpasyal tayo? Mahinang sabi ni Kingran, sige, hinalikan ko siya sa mukha. Habang kumakain, tinanong ni Kingran ang tungkol sa trabaho ko kaninang hapon at binigyan ko siya ng maikling ulat. Binanggit ko rin na makikipagkita sa akin ang presidente bukas. Ayos lang, kung ano ang ipagawa ng boss, gagawin ko. Basta't wala kang ginagawang masama, nakangiting sabi ni Kingran. Pagkatapos kumain, nagpalit ng damit si Kingran para lumabas, nang magpalit siya ng mapusyaw na kulay na mahabang damit at itinali ang kanyang buhok. Namangha ako, asawa ko, napakaganda mo. Nakatitig lang ako sa kanya, natigilan ako, kahit na ang sarili kong presidente. Wala siyang ganitong klaseng aura. Nahihiyang umiti si Kingran, tara na. Para magpalamig, sumakay sa kotse, nalulunod pa rin ako sa ganda ni Kingran. Mahina niyang sinabi, ang tagal ko nang hindi nakakalabas. Kapag gumaling ka, araw-araw kitang ilalabas, pwede rin kitang iwi sa aming probinsya, napakaganda ng hangin doon. Sige, babalik ako sa inyo pagdating ng panahon. Mahinang sabi ni Kingran. Natuwa ang puso ko, hindi ko akalain na papayag siyang pumunta sa aming malayong probinsya. Habang nagmamaneho, hindi ko napigilang magtanong, asawa ko. Naging mataas ka bang opisyal noon? Ibang klase ang iyong aura. Ngumiti si Kingran. Hindi ba't sinabi ko na nagtrabaho ako sa pamamahala noon? Nagtrabaho ka ba bilang general manager? O presidente? Malumanay niya akong tiningnan. Halos ganoon na nga. Nang makarating kami sa parke, naglakad-lakad kami ng magkahawak kamay. Sinabi ni Kingran na madalas siyang pumunta rito kasama ang isang matalik na kaibigan, babae. Dagdag pa niya, sa totoo lang, ikaw ang unang boyfriend ko. Ibig sabihin ako ang first love mo? Masaya kong tanong. Pagkarinig nito, medyo nag-iba ang kanyang ekspresyon, siguro. Hindi na ako nagtanong pa, naglakad kami ng magkahawak kamay, bigla niyang tinanong kung ano ang aking pangarap. Natigilan ako sa tanong na ito, ang salitang pangarap ay napakalayo para sa akin. Bago kita nakilala, gusto ko lang magkaroon ng maayos na trabaho, kumita ng sapat na sahod, para guminhawa ang buhay ng mga magulang ko. Pagkatapos kitang makilala, gusto kong magsikap pa, kumita ng mas maraming pera, para mas guminhawa ang buhay mo at ng mga magulang mo. Hindi ba gusto ng asawa ko na magtagumpay sa buhay? Nagulat ako. Katatapos ko lang mag-aral, paano ko maiisip ang anumang negosyo? Sa totoo lang, matalino ka at maasahan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, siguradong may magagawa ka. Seryosong sabi ni Kingran. Tumango lang ako ng bahagya. Hindi na ako nagsalita pa. Walang saysay ang anumang sasabihin ko. Asawa ko. Gawin mo ng maayos ang trabahong ito. Talaga? Siyempre. Manalig ka sa paningin ng iyong asawa, ha? Sige, naniniwala ako sa aking asawa. Habang sinasabi ko iyon, hindi ko napigilang halikan siya. Masigasig ding tumugon si Kingran, kaya halos hindi ko na napigilan ang sarili ko. Asawa ko, umuwi na tayo. Mahina niyang sabi. Pag-uwi, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya at masiglang hinalikan. Lubhang kaakit-akit siya ngayon. Labis akong napahanga. Sa totoo lang, wala akong sakit. Nagugutom lang ako. Biglang sabi ni Kingran. Nagulat ako sa sinabing iyon. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginugutom ang iyong sarili ng ganoon? Sasabihin ko na lang sa'yo kapag napag-isipan ko na. Ang tiyak na dahilan. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong gumaling. Makakapagtrabaho at makakakuha rin ako ng pera sa hinaharap. CJ, hinalikan ko ang kanyang mukha. Ano man ang nangyari sa nakaraan. Sana'y maging masaya at malusog ka araw-araw. Kinabukasan ng umaga, kasama ko si Kingran. Pagkatapos kumain ng almusal na gawa ni Ate Wang, sumakay ako sa motorsiklo at pumunta sa coffee shop. Nakita ko ang si na naglalakad mula sa direksyon ng subdivision. Matagal ka na bang naghihintay? Nakangiting tanong ng si. Kararating ko lang. Agad akong sumagot.
Tiningnan ako ng siye mula ulo hanggang paa. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Inabot niya sa akin ang 2 susi at sinabing, tulungan mo ako. Linisin mo ang bakuran sa address na ito. Pasyalan mo na rin ang sasakyan. Kinuha ko ang susi at lihim na natuwa. Hindi ba't iyon ang dapat gawin ng isang sekretarya? Kahapon pa pinaalalahanan ako ng asawa ko na magtrabaho ng mabuti. Nga pala, dagdag ng siye. Malaya mong magagamit ang bahay at sasakyan anumang oras. Maaari mo ring isama ang iyong kasintahan. Nagulat ako. Parang kakaiba ang sinabi niyang iyon. Pero hindi ko pwedeng gamitin basta-basta ang mga gamit ng boss ko. Pagkatapos magmaneho ng 20 minuto, dumating ako sa isang marangyang residential area. Diyos ko, bahay ba ito ng siye? Hindi ko napigilang mangarap na sana'y makatira rin ang asawa ko sa ganitong kalaking bahay balang araw. Pagkapasok ko sa bakuran, isang Yenri na nababalot ng alikabok at isang Land Rover, mukhang matagal nang walang dumadalaw. Nang walang pagdadalawang isip, nagsimula akong maglinis. Ang gawaing ito ay napakadali para sa akin, nang ako'y magbabalak ng maglinis ng kotse. Nagpadala ng mensahe ang asawa ko, busy ka ba? Katatapos ko lang maglinis ng bakuran ng presidente. Pagod ka ba? Tumawa ako habang umiiling, maliit na bagay. Hindi ito kumpara sa pagtatrabaho sa bukid dati. Tingnan mo ang mansyon ng presidente. Inikot ko ang kamera. Ipinakita ko sa asawa ko isa-isa ang magandang bakuran, villa, at mamahaling sasakyan. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong titira ka rin sa ganitong kalaking bahay, napakaganda. Mahinang sabi ng asawa ko, ang linis mo namang maglinis ng bakuran. Mayabang akong umiti. Naman, tingnan mo kung sino ang gumawa. Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Tanong ng asawa ko. Magbabalak ng maglinis ng kotse. Malamang na hindi ako makakauwi sa pananghalian. Tiningnan ko ang oras, bakit hindi ka na muna umuwi para kumain? At linisin ang kotse sa hapon. Mungkahin ng asawa ko. Natukso ako. Tutal hindi naman nagbigay ang presidente ng tiyak na oras, at siguradong hindi siya nagmamadali. Miss na kita. Ang mga salitang ito ay agad na tumama sa puso ko, uwi na ako agad, pupunta ako ulit sa hapon. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad kong nilock ang pinto at umalis. Pag-uwi ko sa bahay nakita ko ang asawa ko, na naghihintay pa rin sa akin para kumain. Naantig ako at niyakap ko siya ng mahigpit, at hinalikan siya ng mariin. Ang gaan sa pakiramdam. Habang kumakain, sinabi ko sa asawa ko na sinabi ng presidente na pwede kong gamitin ang bahay at kotse kahit kailan ko gusto. Asawa ko, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng presidente nang sabihin niyang ang villa at kotse ay pwede kong gamitin kahit kailan ko gusto? Paliwanag ng asawa ko, siguro dahil masisira ito kung hindi gagamitin ng matagal. Naliwanagan ako pero nagdesisyon pa rin akong hindi tumira doon. Kahit gustong-gusto kong tumira doon kasama ka. Pero hindi naman yun atin, kaya wag na lang. Sa totoo lang pwede naman tayong tumira doon. Nag-aalanganing sabi ng asawa ko. Nagpumilit ako, pag nagkapera ako. Sisiguraduhin kong titira ka sa isang malaking villa. Kung sakaling yumaman ako, bibilhan kita ng villa, titira ka ba doon? Biglang tanong ng asawa ko. Tumawa ako ng malakas, syempre naman kung maging mayaman ka. Bibilhan mo ako ng eroplano, sasakay ako. Talaga? Nagliwanag ang mga mata ng asawa ko. Syempre, magiging personal secretary mo ako, aalagaan kita habang buhay. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, mahal, napagdesisyonan ko na, babalik na ako sa trabaho pagkatapos ng ilang panahon. Kanina pa lang ay nakikilahok pa ako sa pagpupulong ng kumpanya ngayong hapon. Agad kong pinigilan. Hindi pa maganda ang iyong kalusugan, hindi mo kailangang magmadali para kumita ng pera, ako ang magtataguyod sa iyo. Huwag kang mag-alala mahal. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin nang may kakaibang tingin, medyo natataranta. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Hindi mo ba ako gustong kainin? Tama. Gusto nga kitang kainin. Tinitigan ko ang mapulang mukha ng aking asawa, at nakaramdam ako ng pananabik sa aking puso. Hintayin mo ako pagka-uwi mo mamaya. Mahina niyang sinabi na pagkasunduan na. Bawal pumalya sa pagkakataong ito. Nagpa-cute akong kumindat, nahihiyang yumuko ang aking asawa. Hindi na siguro ako mapapahiya ulit. Kung gayon, uwi ako ng maaga ngayong gabi. Pagkatapos kumain ng tanghalian at magligpit, kumindat sa akin ang aking asawa, mahal, hindi ka na ba pupunta sa kumpanya ngayong hapon? Pupunta muna ako para hugasan ang sasakyan na yon, at pagkatapos ay magmaneho para maglibot. Gusto mo bang sunduin kita pagkatapos hugasan ang sasakyan para magpasyal? Nagliwanag ang mga mata ng aking asawa, sige. Niyakap ko siya at hinalikan ng malalim, hinihinal niyang sinabi, nakakainis ka. Sunduin mo ako ng maaga. Pagdating sa villa, nahirapan ako. Bago ko napaandar ang Yeneli. Pagkatapos hugasan ang sasakyan, agad kong tinawagan ang aking asawa. 20 minuto bago makauwi. Pagkatapos ay nagmamadali akong umuwi, nakita ko ang aking asawa na nakasuot ng damit pang opisina na nakatayo sa ibaba. Mahal, napakaganda mo ngayon. Ngumiti ang aking asawa. Tawagin mo akong ate.
8. Masunurin kong sinabi. Bahagyang kinurot ng aking asawa ang aking pisngi, mabait. Tinanong ko siya kung saan niya gustong magpasyal. Puntahan natin ang villa ng inyong presidente. Pagdating sa villa, hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at pumasok sa bakuran. Gusto mo bang pumasok sa loob at tumingin-tingin? Nag-atubili ang aking asawa, huwag na lang siguro. Baka naroon ang mga personal na gamit ng inyong presidente. Ayos lang, sinabi ng presidente na maaari tayong tumira dito kahit kailan natin gusto. Huwag na muna tayong pumasok ngayon. Iginiit ng aking asawa, medyo nagtaka ako. Ngunit hindi na ako nagtanong pa, sige, susundin ko ang gusto mo. Mahal, ibabalik mo ba ang Yezri na ito? Matagal nang nakatigil ang sasakyan. Madaling masira, nakasindi pa rin ang S7 sa loob ng papel na yon nang marinig ko iyon. Hindi ko maiwasang tumango, ang kotse kapag hindi ginagamit, talagang hindi maganda. Lalo na at napakagandang kotse pa naman ito, tama ang sinabi ng asawa ko, kakausapin ko ang presidente tungkol dito. Agad kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa, at tinawagan ang presidente, hello. Muje, ano yon? Sa boses ng presidente, ramdam pa rin ang bahagyang ngiti. Presidente Kin, nailinis ko na ang maliit na bakuran ng villa. Napalinis ko na rin itong Yeve, sige Muj, magaling. Ay nga pala Presidente Kin, matagal na kasing nakatigil ang kotse, naubos na ang battery. Sa tingin ko kailangan itong imaneho ng mas madalas para ma-charge, dahil kung hindi, sa susunod na mga araw. Maubusan na naman ng battery, totoo ang sinasabi ko, hindi dahil gusto kong samantalahin dahil maganda ang kotse. At saka, pwede rin itong gamitin ng ibang empleyado ng kumpanya. Sige Muj, gawin na lang nating pansamantalang company car mo yan. Basta ikaw na ang bahala, Presidente Kin, ang ibig kong sabihin. Pwedeng gamitin ng ibang empleyado ang kotse, meron na akong tank 300, okay lang. Ayaw ko ring ipagamit sa iba, ikaw na ang gumamit, saka na lang kapag nagtatrabaho na ako. Sekretary kita, anong masama kung 2 kotse ang gamitin mo, huwag mo nang isipin yon. Sige Presidente Kin, nang marinig ko ang sinabi ng presidente, hindi ko maiwasang kamutin ang ulo ko. Okay lang Muj, sinabi ko na sa'yo dati, itong kotse at bahay. Gamitin mo lang, huwag ka nang mahiya sa akin, habang nagsasalita ang presidente. Parang kakaiba ang tono niya, parang nagpipigil ng tawa, naiintindihan ko Presidente Kin. Kung ganun gagamitin ko na lang itong kotse, sige, ay nga pala Muj. 22 years old ka na diba? Presidente Kin, lumingon ako at tinignan si Kinran. Nakangiti siya sa akin, huwag mo na akong tawaging Presidente Kin araw-araw. Tawagin mo na lang akong Ate Kin, o ate na lang, sige Ate Kin. Tutal pinayagan naman ni Presidente, kaya tatawagin ko na, wala namang mawawala. Okay, Muje, may iba pa ba? Wala na, Ate King. Okay, sige, hanggang dito na lang. Paalam. Gaya ng dati, diretsahan ng presidente, agad niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, lumingon ako at nahihiyang umiti kay Kinran. Asawa ko. Ang ibig sabihin ng presidente ay magagamit ko ang kotse bilang pansamantalang sasakyan. Hayaan niya raw akong gamitin. Ang bait naman ng presidente niyo sa inyo. Nakangiting tiningnan ako ni Kinran, may bahid ng panunukso sa kanyang mga mata. Ah, asawa ko, malaki lang talagang magbigay si Presidente Kin. Dahil malaki magbigay ang presidente niyo. Di iwi na natin ang kotse. Sayang din kung hindi gagamitin, madali lang ding masira. Pinipigilan niya ang pagtawa at bahagyang tinapik ang aking balikat. Sige, asawa ko. Kung gayon, iwi na natin. Tumunog ang telepono ni Kinran, ngunit tiningnan niya lang ito. Ibinaba niya agad ang tawag. Pagkatapos, binuksan niya ang WeChat at nagtipa ng ilang salita, saka itinabi ang kanyang telepono. Nakangiti kong iniabot kay Kinran ang susi ng Yeze, nakita kong hinahaplos niya ang susi, may kakaiba sa kanyang mga mata. Tara na, asawa ko. Ilalabas ko muna ang kotse. Gamitin mo na lang muna itong tank 300. Sabi ni Kinran habang palabas. Agad akong sumunod. Sige po, asawa ko. Pinapanood ko si Kinran na naglalakad sa harap ko suot ang kanyang damit pang opisina, kinikilig ako. Nilock ko ang gate ng villa. Asawa ko, alis na tayo. Sigaw ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin sa pamamagitan ng bintana ng kotse at kumaway. Apak sa gas, biglang sumugod ang Yenri. Natakot ako at agad siyang hinabol. Ang galing magmaneho ng asawa ko, at parang kabisado niya ang mga daan sa subdivision. Kinakabahan ako at tutok sa pagmamaneho. Sa wakas, nakarating din kami sa Future Home Subdivision. Nakahina ako ng maluwag. Asawa ko, ang bilis mo magmaneho. Muntik na akong hindi makasunod. Pagbaba ko ng kotse, hinawakan ko ang kamay ni Kinran. Hindi naman pakiramdam ko, normal lang ang bilis ko. Naguguluhan si Kinran. Medyo nahihiya ako. Mukhang ako ang may problema sa pagmamaneho. Pagpasok sa bahay, narinig ko si Ate Wang na abala sa kusina. Pagkatapos bumati, hinila ko si Kinran papasok sa kwarto. Pagpasok, hindi ko mapigilang yakapin siya ng mahigpit. Asawa ko. Gusto kong maligo. Bahagyang nakapikit si Kinran, humihingal na nagsalita.
Sige, maligo ka na. Maya-maya maliligo rin ako. Binitawan ko siya, medyo nag-aalala sa amoy ng pawis ko. Hindi ko akalain na lalapit si King Ran para amuyin ako. Ang bango ng amoy mo, lalo na ang amoy ng pawis. Amoy lalaki yan. Ikaw ang mabango. Muli ko siyang niyakap at inamoy. Ang bango-bango. Kapag kasama kita, pakiramdam ko bumata ako ng 20 taon. Sabi ni King Ran habang nakasandal sa akin, kung ganon, araw-araw kitang yayakapin habang kumakain, naliligo, at natutulog. Si King Ran ay humagikhik at kinurot ako, pagkatapos ay kusang humalik sa akin. Maliligo muna ako. Kapag matutulog na, yayakapin talaga kita. Pagkatapos kong maligo, nakahanda na si Ate Wang sa hapunan. Miskin, yun alu, nakahanda na po ang hapunan. Mauna na po ako. Sa pagtingin sa dalawa na masaya at nagmamahalan, punong-puno ng ngiti ang mukha ni Ate Wang. Nakasuot kami ng pajama habang nakaupo sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Hindi ko mapigilang sabihin, honey, ang ganda mo kapag nakasuot ka ng uniform. Lalo na ang mahabang binti na may itim na medyas. Gusto mo makita? Kumindat si King Ran. Marami akong uniform. Gusto ko. Pagkatapos natin kumain, tinitigan ko siya habang nakasuot ng konserbatibong pajama. Iniisip ko na ang ganda ng katawan niya. Tiyak na mas magiging kaakit-akit siya kapag nakasuot ng magagandang pajama. Kailangan ko siyang bilhan ng mga pajama na marunong manukso. Sige, pagkatapos natin kumain, isusuot ko sa'yo. Nakaramdam ako ng pagkabigla. Sinimulan na ako nitong dalagang ina na akitin. Pagkatapos naming kumain, magkayakap kaming umupo sa kama. Ay, honey. Ang susi ng villa natin, iniwan ko sa drawer ng bedside table. Wala rin naman akong balak pumunta doon. Pakiinatan mo ang susi ng villa. Okay, asawa ko. Kumindat si King Ran at lihim na nakahinga ng maluwag. Iniisip niya kung paano niya makukuha ang susi sa kanyang asawa, hindi niya akalain na kusang ipapaubaya sa kanya. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng pagbubukas ng pinto ni Ate Wang. Hindi pa man ako nakakadilat, naramdaman ko na sa aking bisig. Ang mabango at malambot na si King Ran. Ang kanyang paghina ay mahina, at siya ay nakakubli sa aking mga bisig. Kagabi, sa wakas ay hindi siya bumigay, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Mukhang mahina pa rin ang kanyang katawan. Nanatili ako sa aking posisyon, hindi gumagalaw, natatakot na gisingin siya. Tinitigan ko ang kanyang magandang mukha. Inaamoy ang kanyang bango, dinadama ang kanyang malambot na katawan, hindi ko maiwasang makaramdam muli ng pagkabahala. Honey, sana gumaling ka na agad, dahil sa kaya kong magbuhat. Walang mapaglagyan ang bilis ng baywang ko. Iniisip ko ang magagandang bagay. Biglang sa sumunod na segundo,